Nagkasala ang buong pamilya. Ipinatapon sa malawak at malamig na kapatagan ng mankang sa kanluran. Ha! Hindi sa natatakot ako, sadyang hindi na nakakatulong ang pag-iyak. Hindi nito maayos ang anuman. Bitawan mo ako, makikipagsabayan ako sa kanila. Makikipagsabayan sa ano? Gusto mo bang sabay-sabay tayong lahat ang maglibing? Sila ang nagbitag sa ama. Alin ang totoo? Alam ko. Pero nailabas na ang utos ng emperador. Kaya dapat tanggapin na lang. Habang buhay pa, may tsansang makabawi. Kapag patay na, wala nang magagawa. 1-1. Bakit ni isang patak ng luha ay hindi lumalabas sa'yo? Makakabalik ba sa posisyon ng ama ang pagluha? Hindi. Kung ganoon, huwag nang mag-aksaya ng lakas. Sumama ka sa akin sa loob para mag-ayos ng mga gamit. Mag-ayos ng ano? Ng mga bagay na makapagliligtas ng buhay. Dumating ka sa mataas na kapatagan ng walang dalang ginto o pilak na alahas. Bibili ka pa ng mga kalunos-lunos na bagay na ito, para saan pa? Sa mataas na kapatagan, kahit may ginto at pilak, hindi ka pa rin makakabili ng pagkain. Ang mga ito ang magliligtas ng buhay. Doon, ang nakakatagal ang siyang nabubuhay. Oo, paano mo nalaman? Diyos ko, 6 na taon kitang tinuruan. Ang gusto ko lang ay tandaan mo ang isang bagay. Walang lugar sa mundong ito na hindi kayang tirhan ng tao. May mga taong marunong mabuhay at may mga hindi. May naituro rin sa akin si Tio Wei. At saka, dalhin mo ang mapang nasa aklatan ng ama. Kasama ang UDG at ang Kaiman Yaoshu. Pati ang mga aklat na maaaring iligtas ang buhay. Mas kapaki-pakinabang pa ang 2 aklat na iyon kaysa 10 kaban ng ginto. Ang Zaiyu UDG ang iniwan ni Wei sa ama mo. Nakasulat doon ang mga bagay na hindi alam ng iba. Makalipas ang 3 araw, ang 37 miyembro ng pamilyang Su ay pinalayas palabas ng silangang tarangkahan ng kabisera. 1-1, halika rito at tulungan mo ako. Chahing Yao, narinig ko na ang mga sinabi mo kanina sa mansyon. Narinig ko lahat. Alin doon? Ang tungkol sa mga bagay na makapagliligtas ng buhay at sa pag-asa ng pagbawi. Basta nasabi ko lang iyon. Hindi lang basta nasasabi ang mga bagay sa listahan mo. Napansin niyo ni Chahing Yao. Napakahusay ng mata mo, Tia Yao. Ilang taon ka nang nag-aaral kay matandang Wei? 6 na taon. Hindi nakapagtataka. Sa pamilyang So na may 37 katao, may matanda, bata, lalaki, at babae. At may sakit pa ang ama mo. Alam ko po. Plano mo bang magbuhat ng mag-isa? Kahit hindi kaya, kailangan pa ring pasanin. Sige. Kaya pa itong lumang buto ko na tumulong sa'yo. Hindi magkakaisa ang mga tao ng tribo. Bantayan mo muna kami, Chahing Yao. Naalala mo pa pati iyan. Nabagsak na ang bahay ng pamilyang Su. Kapag gumuho ang pader, tulong-tulong ang lahat. Hindi naman kailangang iisa ang puso ng buong angkan. 18 ka pa lang. Walang kinalaman ang edad dito. Ang mahalaga ay kung kaya mo bang mabuhay. Pagkatapos ng 8 araw, natapos ang kalsadang opisyal. Kumanan papasok sa daan sa bundok. Biglang kumitid ang daan. Pumasok ang malamig na hangin. Ama. Opisyal, malubha ang kalagayan ng ama ko. Pakiusap, bagalan po ninyo ang lakad. Kailangang umabot tayo agad. Kapag namatay, ilibing na lang dito. Mas kaunting istorbo. Sabi na ni Wei noon. Sa pagpapadala ng bilanggo, ang pinakakinatatakutan ay hindi ang gulo ng mga bilanggo. May taong namatay sa daan, mahal na opisyal. At ano naman ngayon? Sa ulat ng kaso, buhay na tao ang ipinadala roon. Pinahirapan sa kalagitnaan ng daan. May tala ng paglalakbay. Baka mahirapan kang magpaliwanag pagbalik mo. Hoy, bata, tinatakot mo ba ako? Hindi po. Nag-iisip lang ako ng paraan para sa kapakanan ng mahal na opisyal. Ngayon pa lang ay umalis na kami ng mas maaga. Kapag hindi paliwanag bukas, aalis na kami. Kapag pinagpagal mo pa ako, wala akong pakialam kahit mamatay o mabuhay. Maraming salamat po, mahal na opisyal. Bakit po ito ang napili ninyong lugar? Sa timog ay may bangin na haarang sa hangin.
Sa gabi, halos kalahati ng init ng katawan ang natitipid. Pati iyan alam mo. Ang unang tungkulin ng kampo ng hukbo ay maghanap ng masisilungan sa hangin. Noon, akala ko buong araw kang nakikisabay lang kay matandang Wei sa kalokohan. Ngayon, pakiramdam ko ikaw na ang pinakakapakipakinabang sa buong pamilya. Saan ka pupunta ng ganitong kalate? Magkano pa ang natitirang pagkain at tuyong rasyon? Hindi aabot ng 5 araw. May kalahating buwan pang biyahe sa unahan. Ano ang gagawin natin? Samandal sa bundok. 1-1, bakit ka gumagawa ng dumi ng kuneho? Mainit-init pa ang paliwanag na kakalampas lang ng mga kuneho. May lungga ng mga kuneho. Hindi lang iyan, tingnan mo ang damo sa tabing daang ito. Sa pilis na dulo, namumuti. Ngayong gabi lang iyon naputol. Babalik ang mga ito sa dating daan para mangginain sa gabi. Sapat na ang ilang lubad na ito para mahuli ang mga kuneho. Gawin ng mga kuneho. Mangginain sila bago sumikat ang araw at matapos lumubog ang araw. Sa matibay na ruta sila dadaan. Kapag may hadlang, hindi sila iikot. Yuyuko lang sila at sisisid. Isang sisisid lang, nasasakal na agad sila. Pagkalipas ng 1 oras, ako ang kukuha ng mga nahuli. SPK-0. Bakit pa natin itatabi? Sa taglamig sa mataas na kapatagan, mahaba ang mga araw. 30 piraso lang ang kaya mong tahiin na balabal na balat. Pati ito naisip mo na. Sabi ni Tio Wei, sa labas ng pinto. Sa bawat bagay na hawak mo, kailangan mong isipin ang 3 gamit nito. Lumipas pa ang 12 araw. Mas pataas ng mas pataas ang altitude. Mas numinipis ng mas numinipis ang hangin. Ang ubo ni Ama ay tumagal mula araw hanggang gabi. Wala pa ring nakikitang pagbuti. 1-1, kung ganyan ang lagay ng mga paa mo, hindi ka makakatagal. Ina, dalhin mo ang pulbos ng gamot at pakuluan. Makakatulong ba ang pulbos na ito? Sa malamig na kapatagan, hinihingal ako sa manipis na dibdib. Gamitin ang pulbos na pampulas na may mabangong bulaklak na hinalo sa tubig at inumin. Malaking ginhawa ang may dudulot niyan. Patigan iyang gamot na ihanda mo. Bago umalis ng kabisera, pinag-isipan ko ng isa-isa ang lahat ng naisip kong paraan. Gaano pa kalayo? Sa tingin ng landas, 3 araw na lang. Paano mo nasabi? Nagbago ang ihip ng hangin. Ang hilagang silangang hangin ay may dalang alikabok at amoy ng lupa. May amoy ng pagsisiga ng dumi ng baka sa hangin. Ibig sabihin, may mga taong naninirahan sa harap natin. Ano ba ang laman ng utak mo at gaano karami ang dala mo? Hindi sapat. Pagdating doon, kailangan pa nating matuto. Sa ika-20 araw, tumawid ang pangkat sa huling hanay ng bundok. Ito ang lugar na titirhan natin sa hinaharap. Opo. Ganito pala kalupit at katigang. Paano ba magtanim dito? Tia Yao, tingnan ninyo po ang banda roon. Ang bahaging iyon ng Dalesdis ay may dapat timbangin na usapin. Sa bandang silangan na nakaharap sa araw at may hangin, pantay at maayos ang Dalesdis. Tingnan po ninyo ang sapa sa ibaba ng Dalesdis. Tinutunaw ng tubig mula sa nyebe sa bundok. Hindi ito tumitigil sa buong taon. May tubig at may araw. Kaya may tatanim tayo. Ang itim na lupa ay naghihiwalay sa nagyelong himaymay. Sa ilalim ay bulok na lupa. Ang mamantikang tubig ang umaagos. Sa tag-init, ang araw ay umaabot ng 14 na oras. Mas mabilis pa ang pag-usbong ng ani rito kaysa sa loob ng kuta. Ikaw, bata ka, matagal ko nang pinag-isipan iyan. Hindi ko masasabing siguradong sigurado, pero hindi ito dead end. Mga destiyero ng pamilyang Su. Tama. Hehe, ako ang tagapangasiwa rito, si He Jiu. Tagapangasiwa He, ang ama ko ay si Su Tingyuan, dating kawal sa ministry ng digmaan. Ipinatapon ako rito ayon sa atas. Ay, opisyal ng kabisera. Dumating dito ang mataas na opisyal, at para lang kaming putik sa ilalim ng kanyang mga sapatos, Lao Liu. Dalhin ninyo sila sa tirahan.
Ito rin ang tinatawag na tirahan. Kuya Laulio. Ayon sa batas, bawat sambahayan ay bibigyan ng 50 gin ng magaspang na butil. 2 sapin ng koton na kumot. Nasaan ang mga gamit? Hehe, dalaga, marunong kang sumunod sa patakaran ha. Ang mga ito ay ipapamahagi ni tagapangasiwahi. Hindi ko pwedeng magpasya mag-isa. Kung ganoon, pakiabot ang sinabi mo kay tagapangasiwahi. Ang mga kailangang ipamahaging supply, kukuhanin naming lahat ayon sa listahan. Sobrang garapal na pang-aapi. Kuya. Huwag kang magmadali, hindi ako nagmamadali. Bumagsak na ang bubong. Saan tayo matutulog ngayong gabi? Dito tayo matulog. Ano ang sinasabi mo? Bulok ang bahay, pero hindi naman ako takot. Tatayo pa naman ang 3 pader. Kapag inayos ang bubong, pwede itong magsilbing panangga sa hangin. Ang nakakatakot ay wala tayong makain. Walang apoy, walang kalan. Ako na ang bahala sa mga iyan. Kuya, samahan mo ako sa bundok. Malapit nang dumilim ang langit. May isa pang oras pa ng liwanag na magagamit. Pumili lang ang kuya ng tuyong punong kahoy. Ang buhay na kahoy ay hindi matitinag, at hindi rin madaling hatakin. Ang makapal ang gawing biga. Ang mananipis ay gawing panggatong. Ubo-ubo. Ubo. Meron na. Kuya, atali mo ang damo at dalhin mo pabalik, pangtapal sa siwang ng pader. Ang mga ito'y nakuha ko pa sa bundok. Ina, pakulo ka ng tubig. Unahin nating painitin ang bahay. 1-1, anong ginagawa mo? Pangpalitada sa pader. Masyadong malalaki ang mga siwang. Papasukin ng malamig na hangin. Sa gabi, pwedeng magyelo ang tao. Luwad na hinaluan ng pinong damo. Tabunan ang mga siwang. Kapag kalahating tuyo na, saka mo ipahid ang 2 patong. Kuya, tulungan mo akong magdala ng mga bato. Gagawa ako ng kalan. Gagawa ka pa ng kalan, marunong ka pa pala niyan. Si Tio Wei mismo ang nagturo sa akin. Ang una kong natutunan para mabuhay sa hilagang disyerto ay gumawa ng kalan, dahil walang kalan, walang pagkain. Baka hindi nga tayo umabot ng 3 gabi. Dahan-dahan lang ang apoy. Kapag sobra ang apoy, paputok. Ang init, totoo ngang may init. 1-1. 20 taon na akong naglingkod bilang opisyal para sa ama mo. Ni ang iyong pananaw ay hindi mo mapapantayan, Ginoo. Ang inyong pananaw ay para sa hukuman. Ang akin ay para sa paglalaban ng buhay. 1-1, sabi mo nga kanina ay 14 na oras ang araw sa tag-init. At sinabi mo rin na sa ilalim ng itim na lupa ay bulok na lupa. Oo. Naisip mo na ba sa loob mo ang lahat? Nakarating na tayo rito, paano pa tayo mabubuhay? Sa kabuuan, may direksyon naman tayo. Sige, sabihin mo nga, sa ngayon, 3 bagay ang pinakamahalaga. Anong 3 bagay? Una, malampasan muna natin ang taglamig na ito. Ikalawa, magtayo ng bukirin sa pagdating ng tagsibol. Ikatlo, agad makipagkaibigan sa mga tao sa paligid, maging sa mga myukan o sa mga kawal. At saan man, kapwa man magsasaka o kawal. Ang 3 punto ang pinakamahirap. Alam ko, pero yun din ang pinakamahalaga. 37 tao sa pamilya Su. Sa unang gabi, walang nagyelo. Iyan na ang sapat. Ang bukas na mga bagay. Bukas na natin pag-usapan. Ang tunaw na tubig mula sa bundok ang magpapadaloy ng patubig. Kahit taglamig, tuloy-tuloy ang agos. Kapag may pinagmumulan ng tubig, may pag-asa. May binabalak ka na namang taniman. Ano? Hindi lang taniman. Yung banayad na dales di sa likod ng bahay. Ilipat na natin ang mga bato roon. Sa ilalim yun, purong itim na lupa. 3 pulgada pa ibaba, bulok na lupa na. Matabang dumi na parang langis ang daloy. Anong itatanim? Batang sibuyas at patatas. Lusawin muna natin ang taglamig. Maaga talagang bumangon ang batang Su sa bahay. Yung sinabing supply ni tagapangasiwang Hi kahapon. Dapat na ilabas na ngayon, di ba? Kulang na kulang ang supply, naghihintay pa. Ayon sa patakaran, bawat bahay ay may 50 gin na magaspang na butil. 2 higa ng koton na nabalot. Ang tuntunin ay mahigpit. Buhay ang tao. Binibini Su, huwag mo nang harangan ang daan.
Kapag pumasok ka sa baryo, sumunod ka sa nakasanayan. Tagapangasiwang He. Ang lugar ng paninirahan ay sakop ng tanggapan ng general. Ang pamamahagi ng supply ay isinusumite kada panahon para sa talaan. Sinasabi ninyong mahigpit, bukas ako mismo ang pupunta sa tanggapan ng general para magtanong. Dahil ba hindi sapat ang ibinigay ng korte? O may hawak pa rin at ayaw ilabas? Ikaw na isang bilanggo, maglalakas loob kang magdala ng reklamo sa tanggapan ng general. Hindi ako nagrereklamo. Nagtatanong lang ako. Kapag ang tao ng tanggapan ng general ang nagtanong, sasabihin ko lang ang totoo. Ang dapat matanggap ng pamilya Su ay 50 gin na magaspang na butil, 2 higa ng koton na nabalot, at ni isang pirasong tela. Wala akong nakita. Batang Su, alam mo ba iyon? Alam ko po. Tagapangasiwa po kayo. Kung sinabi ninyong doon na iyan, ayos na. Pero kung sa tanggapan ng general ay pakikinggan kayo o hindi, depende sa isip nila. Matigas ang bibig mo. Tingnan ko nga kung hanggang kailan kayo magpakatigas. Hindi niya sinabing may ilalabas. Hindi rin sinabing walang ilalabas. Nag-aalangan siya. Iyan na. Yung sinabi mo kanina, hindi ka ba natatakot na magalit siya? Oo. Pero kapag inisip niyang madali niya tayong kayang apihin, mas lalo lang siyang magiging paakit. Noon, pakiramdam ko buong araw kang nakikitambay lang kay Lumang Wei. Ngayon naman, Ngayon, pakiramdam ko, ikaw lang ang pinakamakabuluhan sa buong pamilya. Pumasok tayo sa bundok. Sa pampang ng batis, pinakamarami ang isda. Sa hapon tayo bumalik at kunin. Kuya, ako na ang kukuha ng tuyong dumi ng baka. Panggatong iyon. Tatlong gin ng pine at 6 na isda, isang ligaw na manok, isang basket ng tuyong dumi ng baka. Sapat na para mapakain ng buong pamilya sa loob ng 5 araw. Sa wakas, araw-araw na tayong makakakain ng karne. Hindi ako nangangahas magsabi ng ganyan araw-araw. Pero kung paminsan-minsan lang, hindi naman problema. Ang bundok na ito ang ating bodega ng butil. Kapatid ng pamilyang Su, saan galing ang manok na iyan? Pangbundok na kinuha lang. Anong tawag sa kuya mo? Yang Lausan. Kuya Yang, sapat pa ba ang bigas sa bahay ninyo? Nagbigay si Hijiyo ng 20 gin ng lugaw na bigas. Kasya ng tipirin ng isang pamilya na may 5 katao. Balang araw, tuturuan kita kung paano pumasok sa bundok para maghanap ng pagkain. 到了这鬼地方，头回觉得自己还是个人。大哥， Gagaan din ang buhay balang araw. Ikaw na maliit na bata, naniniwala akong may magagawa kang ang kahanga-hanga. Maniwala ka man o hindi, inumin mo muna ang sabaw na ito. Munting bata. Ang usapin ng pag-inom at pag-ipon ng butil. May mga taong kinatatakutan ito sa angkan. Sa sinabi mo raw, Tiyo Suting Yuan, ha, isa ka lang batang walang alam sa buhay. Ang buong angkan ang madadami at magdurusa. Sanay si Tiyo Su sa kabisera na magporma at magpaastig. Anong balak mong gawin? Huwag na lang siya pansinin. Hayaan mo siyang humingi kay Hijiyu. Ang mga bagay na nakuha ng hingi, babalik din iyan sa kalaunan. Kakain tayo ng busog sa sarili nating sikap. Walang makakahawak sa atin. Sige. Ako ang sasalo ng usap-usapan ng angkan para sa iyo. Natatakot ako. Kung ganoon, bakit mo pa sinasabi? Walang may dudulot ang pag-iyak. Buhay pa lang, may pagkakataon pang bawiin ang lahat. Tama ang sinabi mo. Buhay pa lang, may pag-asa pa. Talagang mangangahas ang munting bata na pumunta sa tanggapan ng general, para makiusap para sa isang palaboy. Ni ang tarangkahan ng kampo ay hindi niya mapasok. Kung gayon, kanina, hinati ko siya sa 3. Natatakot akong magalit siya. Kapag lumaki ang gulo, maaabot ng investigasyon mula sa itaas. Walang makapagtatago noon. Pero, mahaba pa ang panahon. Ang anak na babae ng bantay. May balak.
Subukan mo muna, kuya. Mas matigas pa ito kaysa bato. Paano mo pa babaliktarin? Gamitin ang apoy sa pag-init. Sa nagyelong lupa, magtambak ng tuyong damo at dumi ng baka. Sindihan mo ng dahan-dahan. Pagkalipas ng 2 oras, matutunaw ang isang patong. Matutunaw ang isang patong, saka may isa pang mababaliktad. 3 ulit na lang at makikita mo na ang maluwag na lupa. Saan mo natutunan iyan? Sa Kaiman Yaoshu. Mas matigas pa ang kabundukan. Mas malakas ang apoy. Gaano karaming dumi ng baka ang masusunog niyan. Kaya araw-araw kitang pinagpupulot. Pinapapaso ni Su Weini ang lupang taniman. Oo. Haha, sa lupang demonyong ito, pwede palang magtanim. Ako si Yang Lausan, 40 taon nang nabubuhay. Kuya Yang. Halika rito at tingnan mo. Tingnan mo nga. Ano bang klase ng lupa ito? Lupang baog na puro ugat at dahon na nabubulok sa loob ng daan-daang taon. Mas mabunga pa kaysa sa mga palayan sa loob ng kuta. Talagang may aanihin dito. Su Weini, hindi mo ba pinaniniwalaan? Kapag nagtatanim ako, tawagin mo lang ako. Sige. 3 araw ka pa lang dito, may isa ka nang napapayag. Wala pang ang naihasik na buto. Pumunta ka at humanap ng mga kalapit na magsasaka. Hindi nagtatanim ng lupa ang mga magsasaka. Saan ka ba kukuha ng binhi? May ugnayan ang mga magsasaka at ang mga mangangalakal sa timog na panig. Kapag kulang sila sa asin, lalo namang kulang sa ulan. Bihira ang pinatuyong isda at pine nuts natin. Manatili ka. Narito ako para magnegosyo. Ikaw na bata ka. Makipagnegosyo ka sa akin. Hindi ako nangangahas. Masarap ang pinatuyong isdang ito. Ano ang ipapalit mo? Punla ng berdeng palay at punla ng patatas. Hindi kami nagtatanim ng lupa, pero kayo ay nakipagpalitan na ng pagkain sa karaban ng mga ngalakal mula sa timog. Paano mo nalaman? Ang paghahabi ng tela ay paraan sa loob ng kabisera. Ang mga kaluban ng kutsilyo at mga butones na tanso ay estilo ng mga pamilihan sa timog. Nakipag-ugnayan sa karabana ng mga ngalakal. Hindi lang 1 o 2 taon. Hihi. Ang lupit ng tingin mo. Kuya Zaxi. Ibigay mo sa iyo ang mga ito para matikman mo. Hindi nagmamadali ang usapin ng mga binhi. Sa susunod na dumaan ang karabana, tulungan mo akong isama ang mga ito. Ipapagpalit ko sa iyo ang mga pinatuyong isdang ito kapalit ng pangangaso ng pangmatagalan. Ang mga binhi, ako ang bahala. Pero may isang kondisyon. Mula ngayon, hindi na maaaring pumasok ang mga tao ninyo. Sa pastulan namin, nagkukumpol ng dumi ng baka. Sige. Pero may hiling din ako. Hayaan mong maglagay ako ng 2 tupa sa tuyong demuhang iyon. Hey, gusto mo pang mag-alaga ng tupa? Kailangang may kapalit ka rin. Hey. Sige. Huwag mo akong sisihin kung lampas na sa usapan. Hindi ako lalampas sa usapan. Paano mo natsyempuhang napansin mo pati ang tela at ang kaluban ng kutsilyo? Kapag nakikipagnegosyo ang nakakatanda, kailangan mo nang silipin ang kalooban ng kabilang panig. Kaya kailangang makita ng malinaw ang 3 bahagi ng kabilang panig. Itinuro sa kanya ni Uncle Wei. Nasabi ng guro niya na natalo siya sa korte. Hindi pa rin nawawala ang talento niya sa pagkilala ng tao. Kung alam lang ni Ama na nakipagpalitan ka ngayon sa mga myukai. Hindi ko alam kung anong itsura ang ipapakita niya. Anong itsura? Marahil pagsisisihan niya na hindi kanya pinagbasa pa ng ilang taon. Kahit magbasa pa ng mas marami, kailangan pa rin kumain ng busog. Kung mapapaabot mo lang sa lahat ng pamilya ang pamumuhay, hindi sapat. Kailangan mo pang mapabuti ang buhay ng lahat. Nakabantay na siya sa atin. Tama lang na sabihin mo kay Hijiyu na kayang mabuhay ang pamilya So kahit wala ang rasyon niya. Sa pagtatanim, nakasalalay siya. Hayaan mo, gusto kong makita kung ano ang patubo sa nagyelong lupa. Pero, sobra talagang marunong manubak ng pasensya ang batang iyon. Ang ibig sabihin ng nakatatanda ay, kailangang turuan siya ng leksyon.
Kapag nagkaipon na ng binhi, ang susunod ay tubig. Ang lupa sa Dalesdis ay 200 hakbang mula sa ilog. Hindi sapat ang lakas ng kuya para buhatin ang tubig at diligan ang dalawang mo. Anong gagawin natin? Maghukay ng kanal sa kanlurang bahagi, mas mataas ng 3 dangkal kaysa sa Dalesdis. Malaki ang agwat sa natural na taas. Kailangan lang gumawa ng mababaw na kanal, at kusa ng dadaloy ang tubig. Ang kanal na 200 hakbang, tayo na ang bahala, kasama si Yang Lausan. Ang 5 tao nilang pamilya ay umaasa lang sa kaunting kanin na pinakikinabangan nila mula kay Hijiyu. Ituturo ko sa kanya kung paano manghuli ng isda, siya ang magbubuhat ng paghukay ng kanal. Ang husay mo talaga sa kalkulasyon. Hindi ito pagdadayain, kundi patas na bentahan. Aling Su. Ang pamangkin ko, si Yang Gang. Malakas siya at sanay sa mabibigat na trabaho. Hindi siya nanghihinayang sa pagod. Aling Su, sabi ng tiyo ko, kung maghuhukay ka ng kanal, tutulungan kita. Malugod ka naming tatanggapin, pero may isang bagay tayong kailangang linawin muna. Ako ang magtatakda ng linya ng hukay. Walang pwedeng magbago. Bakit? Dahil ang tubig ay dumadaloy sa mas mababang bahagi, at may diferensyang kalahating pulgada sa tindi ng Dalesdis. Hindi mapapasok ng tubig. Nagbilang ako buong gabi kagabi. Nakatakda na ang lalim at ang anggulo ng bawat bahagi. Sundin mo na lang ang sabi mo. Kuya. Hukayin mo kasabay ng lubid. 1 dangkal ang lalim at kalahating dangkal ang lapad. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Mababaw ng kalahating pulgada ang bahaging ito. Si Kuya Yang, tabunan mo pa ng 2 pala. Ano naman ang kinalaman ng kalahating pulgada? Kung kalahating pulgada ang mali, aabot sa 200 hakbang ang ipon na pagkakaiba. Sa dulo, hindi na aandar ang tubig. Pagdating ng oras, magiging linaw ang kanal at magaan ang daloy. Ang taong ito, mas pinong pa kaysa karayom ang isip. Ang batong ito, kulang man lang ng 300 jin para mabuhat. Kailangang 10 tao ang bumuhat. Hindi na kailangang buhatin, lampasan na lang. Kapag dumaan sa paligid ng kanal, lulubog ito. Kapag lumubog, makakadaloy pa rin ang tubig. Ang hindi dapat katakutan ay kung mapuputol ang Dalesdis. Ang kaliwa ay mas mababa ng kalahating pulgada. Malaki ang arko, pero pantay at matatag ang Dalesdis. Ang kanan ay mas mataas ng 1 pulgada. Maikli ang daan, pero may isang bahaging paahon. Paahon. Pumupunta ang tubig sa mababang lugar. Ang paahon ay ibig sabihin ng pag-akyat ng tubig. Nakita mo na ba ang ilog na paatras ang agos? Ha? Sa kaliwa, maghukay ka pa ng kalahating araw. Pero makakaabot ang tubig. Sa kanan, makakatipid kayo sa lakas. Kapag natapos ang pagkukumpuni at hindi na gumagalaw ang tubig, balik sa simula lang din. Kuya, sa paggawa ng trabaho, hindi pwedeng tipirin ang lakas. Kailangan mong isipin kung saan magagamit. HMPH. Ikaw. Nandito na ang tubig, talagang dumating na. Suwan. 40 taon na akong nabubuhay. Hindi pa ako nakakita ng batang humuhukay ng kanal para makainom ng tubig. Nandito na ang tubig, Kuya Yang. Buhay na ang lupa, buhay na ang lupang ito. May pag-asa na ang mga tao. Talagang napapanta natin dito. Makakatanim na tayo at makakapag-ani. Makakapagtanim tayo ng kahit anong gusto ninyo. Turuan ko kayo. Bawat pirasong ito, gabay ang kamay, iginuguhit ang paa. Anong klase ng sistema naman iyan? Ano bang maituturo ng Tiyo Tres? Ano ang mapapala ninyo sa pagpapahirap sa mga ito? Kapag nakaaway mo si tagapangasiwang Hi, napapahamak ang buong angkan. Mas mabuti pang bayaran ko na lang, hindi ba? Ibabalik ko ang mga supply. Tiyo Tres, kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Hindi kita pipigilan. Pero ang pagbabayad ay hindi katapusan nito. Kapag nagbayad ka, ano ang ipapagawa sa iyo ni tagapangasiwang Hi? Ano ang iuutos sa iyo, iyon ang gagawin mo. Pagdating ng oras, hindi lang mga supply ang kukunin niya, kundi pati ang buong sambahayan ng Su. Tama ang sinabi ni Suwan. Hindi papayag ang Tiyo Tres na basta na lang itong lumampas ng walang kapalit. Alam kong malapit ang pakikitungo niya kay Hijiyu, pero hanggat karamihan sa angkan ay sumunod sa akin at magtrabaho, hindi siya makakapalag. Nandito na ang tubig, buhay na ang lupa.
May pag-asa na ang mga tao. May pag-asa na ang mga tao. 1-1. Sabi mo, Suwan, alam na ba ni Hijiyo kung paano tayo maghuhukay ng kanal? Siguradong may gagawin siyang pakulo. Hindi man ngayon, bukas. Kung gayon, maghintay tayo. Unahin nating ayusin ang pagtatanim sa lupa. Kapag dumating ang mga sundalo para harangin tayo, tatabyunan natin sila ng tubig at lupa. Suwan. Dumating na ang pangkat ng kalakal. 10 gin ng berdeng palay, 20 gin ng patatas at kamote. 30 gin ng pinatuyong isda ang gusto ni Lolo Ma. Mahal na. Pero sa Fang Yuan Bailey, iisa lang ang pangkat ng kalakal na ito. Pupunta ako at kakausapin siya. Hindi tama para sa isang dalagang gaya mo na pumunta sa kampo ng kalakalan. Hindi kami namimili at nagbebenta ng may kinikilingan sa lalaki o babae, kuya. Ang mahalaga, mas alam ng tumatawad ang takbo ng negosyo. Sabi ni Zaxi, gusto mo raw ng mga binhi ng palay. 10 gin ng binhing palay. 20 gin ng binhing patatas. 30 gin ng pinatuyong isda ang presyo ninyo. 10 gin ng pine nuts. Mukhang may alam ka rin. Kaunti lang. Parang alam ko na, hindi bababa sa 3% ang bawas sa timbang ng tuyo ninyong karne. Hahaha, hindi ka pala simpleng dalaga. Sige, 15 gin ng pinatuyong isda, 5 gin ng pine nuts ang deal. Kung gayon, ang sinasabi mong paraan ng pagbabad at pag-atsara ng karne gamit ang pine nuts. Turuan ko po kayo, ibabad muna ang pine nuts sa tubig, saka ay atsara. Tatagal pa ng 3 buwan. Sa paraang ito, ang bawas sa nasasayang sa loob ng 1 taon. 10 ulit na mas sulit kaysa sa maliit na tumpok ng isdang tuyo na ito. Deal. Sa susunod na pagdating ng kampo ng kalakalan, marahil pagdating ng taglagas. Kung may mga panindang nais mong ibenta sa timog, maghanda ka na. Tandaan ninyo, maraming salamat, Ginoong Masan. Kuya, ang patatas ay hindi pwedeng itanim ng buo sa isang piraso. Bawat piraso, mag-iwan ng 2 o 3 usbong. Ang isang binhing patatas ay pwedeng maging 3 o 4 na punla. Gusto ko rin matuto, Suwan. Halika rito. Ang patatas na ito, talagang pwedeng umabot sa 1,000 gin ang ani. Kaya, kung sapat ang sustansya ng lupa, at kung ang lupang tinamnan ay maingat na inalagaan. Dito sa mataas na kapatagan, mabilis matuyo ang lupa, sa tindi ng araw sa mataas na kapatagan. Kung hindi ito ginagawa sa araw, doon lang nagiging kakaiba. Paano naman ang palay? Mas simple pa nga, budburan lang ng binhi at tabunan ng lupa. Sa mataas na kapatagan, ito ang pinaka nagpupuryong tumubo. Ay, ang pagtatanim ay mas nakakapagod pa kaysa pagsasanay sa pakikipaglaban. Ang pagsasanay sa pakikipaglaban, sarili mo lang ang inaalagaan mo. Ang pagtatanim, buong pamilya ang binubuhay. Suwan, gaano katagal bago sumibol? Ang patatas, mga 10 araw. Ang palay, 7 araw. Kapag sumibol na, edi, matitiyak na natin ang ating kabuhayan. Ang pagsibol pa lang ay simula pa lang. Sa pag-ani pa, may 3 buwan pa. Ang taniman ay parang bata rin. Huwag mo itong pakialaman. Kapag pinabayaan mo, hindi tatubo. Suwan, huwag kang mag-alala. Araw-araw akong nasa bukid. Dahan-dahan. Naitanim na ang mga binhi. Ngayon lang ako talaga nakahinga ng maluwag. Maaga pa sana akong nakahinga ng maluwag. Bakit? Hindi pa rin pumupunta si Hijiyo para manggulo. Hindi ba yan kaina-hinala? Sa tingin mo, may hinihintay ba siya? Hinihintay niyang magkaroon tayo ng ani, para saka sila dumating at mangagaw. Kapag may napala ka na, saka kanila kukunin at sisingilin. Hindi ba sayang lang iyon? Hindi sayang. Pero kailangan nating pag-isipan ng maaga ang tamang paraan. Hanggat may ani sa lupain, may maipanghahawakang pwesto tayo. Kapag may hawak tayong pwesto, saka lang may pwedeng mapag-usapan. Mas magaling ka pa sa akin. Ang mga kakayahan ko sa korte ay hindi magagamit dito. Ang kakayahang makapagpakain ng lahat ang talagang kapakipakinabang.
Lumabas na, lumabas na. Lumabas na ang mga usbong. Kumusta ang porsyento ng pagsibol? Higit 70%. Suwan, lumabas na rin ang mga usbong sa amin. Ayos. Diligan araw-araw at gabi-gabi. Pagkalipas ng 5 araw, maglagay ng lupa sa paligid. Naiintindihan. Parang panahon na para unti-unting umabante sa susunod na hakbang. Heto na naman. Ano naman ngayon ang gusto mo? 2 inahing tupa. Ang inahing tupa ay ginto ang halaga. 30 gin na tuyong isda, 10 gin na binhi ng pino. 1 piraso lang ang kaya kong ipagpalit. 1 piraso nga lang, hindi pa mapalago. Kung iisa lang, madali pang magkasakit at mamatay. Hanggang huli, pati tuyong isda ay malulugi pa ako sa inyo. Binibilang mo na ako. 2 ang magkatulungan. 90% ang mabubuhay. Pagkalipas ng 1 taon, mangganganak ng tupa. Sa loob ng 2 taon, magiging 4. Ibebenta mo sa akin ang 2. Malaki ang kinita mo sa tuyong isda at binhi ng pino. Kaya ko ring ibalik sa iyo ang mga tupa. Sige, tupa na lang kung tupa. Dagdagan mo pa ng 5 gin na tuyong isda. Kasunduan. HMM. MMM. Paano ka marunong mag-alaga ng tupa? Tinulungan mo pa siyang linawin ang kwenta ng maayos. Sabi na nga ni Tio Wei, ang pag-aalaga ng hayop ay 3 bahagi pakain. Busog kain, sapat inom, at tuyo ang kulungan. Pagdating sa kwenta, para maramdaman niya na kumikita siya. Ang bentahan at bili, doon lang tumatagal. MMM. Noon, nag-aalaga kami ng mga utusan at laman dibdib na pabo. Ngayon, nag-aalaga na kami ng tupa. Ina. Ang utusan at pabo, hindi naman nangganganak ng gatas, at hindi rin tumutubo ang balahibo. Ang dila mo talaga. Kapag tagsibol, ang inahing tupa ay mangganganak. Sa loob ng 2 taon, magiging 4. Ang balahibo ng tupa ay maaring gawing sinulid at tela. Ang gatas ng tupa ay pwedeng gawing tsaang pampalakas ng katawan. Mas kapaki-pakinabang kaysa sa utusan at pabo. Ikaw lang ang may ganyang pangmatagalang plano. Hindi lang pangmatagalan. Ang taong nabubuhay sa bawat araw ay hindi nag-iisip ng mga ganyan. Kailangan nating mabuhay habang buhay. At ang mga araw ay lumilipas isa-isa. Habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang mga punla sa lupa. Nanganak na ang mga tupa. Ay, 1-1. Bakal ka ba? Hindi ako bakal. Hindi ko lang mapigilan. Kapag walang ginagawa, naiisip ko kung ano-ano. Ano bang ikinababalisa mo? Hindi pa nga kumikilos si Wang Hajiu. Nakikita niyang nagtanim at nag-alaga tayo ng tupa. Hindi ka nagsasalita nang patapos ang usapan. Naghihintay lang siya hanggang lumakas ang taniman. Saka ka na lang aagawan kapag oras na. Kapag may naipon ka na, sa kanya kukunin sa ngalan ng sapilitang pagsamsam. Ano naman ang gagawin natin? Bago pa siya kumilos, kailangan muna nating may nakahandang sandalan. Nasaan ang sandalan? May 300 sundalo sa garrison ng Mankang. Nasa jurisdiksyon ng opisina ng general ang utos. Sila lang ang kayang makipagsukatan ng braso kay Hajiu. Sila lang. Kilala mo ang mga tao sa opisina ng general. Si Zaxi ay nakakarinig ng kaunting balita roon, pero sapat na rin. Ang namumuno sa garrison ng Mankang ay si Wang Xiao, 25 taong gulang, nagmumula sa pamilyang militar ng kabisera. Ipinadala rito matapos magkasala laban sa mga nasa itaas, at ibinaba ang katungkulan. Ang ibinabang general at ibinabang opisyal, parang bagay na bagay. Kung may ambisyon ang taong ito, may tsansang makipagtulungan tayo. May 300 sundalo sa garrison. Lahat ng kain at supply ay nakaasa sa itinutustos ng katimugang rehiyon. Madalas itong napuputol ang dating. Kung maayos natin ang kanilang bigas at damo, may dahilan siyang protektahan tayo. Ano ang balak mong ihain na solusyon? Mga patatas. Magplano ng maaga. Suwan, gumuho na ang kanal ng tubig. Ayos na ayos sa liwanag ng araw. Bigla na lang gumuho ng kalagitnaan ng gabi. Ay lapit mo pa ang sulong. Ang bakal na palakol na ipinamahagi ng pamahalaan. Ayos na ayos sa liwanag ng araw. Bigla na lang gumuho ng kalagitnaan ng gabi. Ay lapit mo pa ang sulong.
Ang bakal na palakol na ipinamahagi ng pamahalaan. Sa lugar ng mga inilipat na tao, si Hijiyo lang ang may ganoon. Pupunta ako at hahanapin siya. Huwag kayong gagalaw. Pumunta ka ng palihim sa kalagitnaan ng gabi. Tatamaan siya mismo habang nagpapalaglag. Hintayin mong kumilos ka bago kita tuluyang litisin. Kung ganoon, magtiis ka muna. Hindi naman puro tiis lang ang gagawin. Matagal ng luma at marupok ang punla, buong panahon na walang ani. Ipinahinto ng nakakatandang kapatid ang agos sa itaas ng ilog. Inilipat ni Yang Gang ang mga bato, si Yang Kuya at ang putik. Nalambat at 12 piraso ang nabunot. Hindi pa aabot sa 10% ang nawawala. Kapag lamabis pa ng kalahating oras, masisira ng tuluyan. Hindi pwedeng dito na lang matapos. Hindi ko man kayang tansyahin, pero sino ang maaari kong sabihan ngayon? Si Hijiyo ang pinakamataas na opisyal dito. Ang pagsumbong sa kanya ay parang pagsumbong din sa sarili niya. Ano ngayon ang gagawin? Maghintay ng taong kayang pumihil sa kanya at humarap. Sinabi ng iyong ikalawang tiyo na ako raw ang magbabayad, hindi ba? Ina. Ang pagbabayad ay hindi makakalutas sa problema. Ngayon naghukay siya ng kanal. Bukas, maglalakas loob na siyang sumugod at aagawin ang bukirin. Sa ganitong klase ng tao, umatras ka ng isang hakbang, at aabante siya ng 3 hakbang. Walang hangganan. Kung ganoon, ano ang magagawa mo? Meron, pero kailangan ko ng panahon. Manalig ka sa akin, ina. Naniniwala ako. Tinulungan ako ni Yang Gang na alamin ang isang bagay. Darating ang supply ng butil ng Garnaison tuwing ika-5 ng buwan. Dumating pagkalipas ng 5 araw. Personal bang sasalubungin ni Wang Xiao? Hindi sigurado, pero dadaan ang pangkat ng butil sa lagusan sa kanlurang gilid ng lugar ng mga inilipat na tao. Sige. Sa loob ng 5 araw, maghihintay ako roon. Paano tayo mag-uusap? Walang usapan. Maghatid ng mga gamit. Anong ihahatid? Isang kaldero ng mainit na kanin. 300 taong gutom na naglakad ng ilang dosenang linang daan sa bundok. Sa ganitong oras, ang isang mangkok ng mainit na kanin ay parang biyaya. Suwan, ang utak mo. Bawas-bawasan mo ang yabang. Ang usapin makalipas ang 5 araw, sa 5 araw na lang pag-usapan. Sa ngayon, ayusin muna natin ng maigi ang kanal. Ha? 1-1. Ang taong sinasabi mo ba ay si Wang Ziyu? Oo. Kung willing siyang tumulong, may puhunan na tayo para kausapin si Hijiyo. Paano kung ayaw niya? Kung ganoon, ipaalam natin kay Hijiyo. Ang paghuhukay niya sa kanal ko ay kailangan niyang bayaran. Suwan, halika. Mas bata pala si Wang Xiao kaysa sa inaakala ko. Sino siya? Si Suwan na tinutuluyan sa lugar ng mga inilipat na tao. Maghain kayo ng isang mangkok ng mainit na sabaw para sa bawat opisyal. At magpadala rin ng sabaw para sa Garnaison. Ano ang ibig sabihin niyan? Wala naman pong ibig sabihin. Naglakad na ang mga ginoo ng ilang dosenang li sa bundok. Uminom muna kayo ng isang mangkok ng mainit na sabaw para uminit ang katawan. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta? Walang nagsabi sa akin. Ako mismo ang pumunta. Ang amo ninyo ay naglakad na ng 6 na shichen. Nang alay na ang mga binti. Sandali lang. Ha ha ha. Tikman mo ito, Wang Xiao. Napakasariwa ng niluto nating manok bundok. Ikaw ang itinuturing na takas na nagtatanim ng patatas, tama ba? Nabalitaan ko na, Ginoo. 10 milya lang ang layo ng kampo nyo sa ating tirahan. Walang balitang hindi nakakarating sa akin. Nabalitaan ko ring naguhukay ka ng kanal para sa irigasyon. Nagpapatayo ng pader. Parang kaya mo ang lahat ng bagay. Maliit na kakayahan lang po ito. Pinagtatawanan niyo po ako, Ginoo. Hindi mo naman yata ipinamimigay ang sopas na ito ng walang kapalit. Ano ang gusto mo? Diretso ka na po, Ginoo. Wala po akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang pong malaman ninyo ang isang bagay. Ano iyon? Ako po si Suwan, ang tagapamahala ng ating lugar. Hayaan niyo pong ako ang mag-alala para sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga patatas na itinanim ko ay aanihin na sa loob ng 2 buwan. 1 ektarya ay makakapag-ani ng 1,000 kilo. Sapat na ito para mapakain ang buong kampo sa buong taglamig. Nakikipagkasundo ka ba sa akin?
Hindi po ito kasunduan, kundi pagtutulungan. Protektahan niyo po ang lupang sakahan ko, at sisiguraduhin kong busog ang inyong mga sundalo. Pareho tayong makikinabang. Wala tayong utang sa isa't isa. Sigurado ka bang aabot sa 1,000 kilo ang aanihin mo? Pagdating po ng anihan, ay kayo mismo ang sumaksi rito, Ginoo. Sige, maghihintay ako. Alam ko na ang dapat gawin kay Hijiyu. Sapat na ang hamong ito. Suwan, pumayag na siyang tulungan tayo. Hindi niya direktang sinabi, pero tanda niya ang sinabi ko. Kung maghahasik ulit ng gulo si Hijiyu, hindi siya magwawalang bahala. Bakit naman? Dahil kailangan niya ng pagkain, at ako ang mayroon nito. Kapag magkaugnay tayo sa kapakanan, mas epektibo ito kaysa sa pagmamakaawa. Suwan, may problema tayo. Anong problema? Ang 2 tupa na pinastulan mo sa damuhan ay nakapasok sa pastulan namin at kumain ng mga pananim. Galit na galit ang mga kasama ko sa tribo. Gusto nilang kunin ang mga tupa. Kuya Zaxi, patawad po, pagkukulang ko ito. Ako na po ang personal na magbabayad ng danyos. Hindi na makakatulong ang pagpunta mo roon. Mainit ang ulo ng mga matatanda doon. Kung gayon, magdadala ako ng mga gamit para pambayad. Anong mga gamit? 20 kilo ng pinatuyong isda, 10 kilo ng buto ng pino. At tuturuan ko rin kayo ng isang paraan. Anong paraan? Pagpoproseso ng balat ng hayop. Ang mga balat na nakukuha nyo sa pangangaso ay ibinibilad nyo lang. Kaya tumitigas ang mga ito. May paraan ako para gawin itong malambot. Balat na malambot at hindi nababasa ng tubig. Na kayang tumagal ng 3 taon. Sumama ka muna sa akin. Magtatagumpay kaya ito. Hindi ko po maipapangako, pero susubukan ko. Mga nakatatanda. Kasalanan ko pong hindi ko nabantayan ng maigi ang mga tupa. Tanggapin niyo po sana ang mga alay na ito bilang kabayaran. HM, sapat na ito bilang bayad. Ngayong araw ay nakapasok ang mga tupa. Paano kung bukas naman ay ang mga tao nyo ay pasukin ang lupang ito para mangagaw ng damo? Huwag po kayong mag-alala, mga nakatatanda. Hinding-hindi na po ito mauulit. Pagbalik ko ay magpapatayo ako ng pader na bato sa pagitan ng tuyong damuhan at ng ating pastulan. Hindi na makakatawid ang mga tupa, at hindi na rin makakatawid ang mga tao. Bukod pa rito, may gusto rin akong ibigay sa inyo. Mga ginoo at ginang, ano ang pinagkaiba ng balat na ito sa karaniwan ninyong ginagamit? Malambot pa rin at hindi nalalagas ang balahibo. Paano ninyo ito ginagawa? Ibabad sa tubig na may abo at halamang singaw para matanggal ang taba. Pagkatapos ay paulit-ulit na kusutin gamit ang maasim na gatas. Sa huli, pairan ng manipis na patong ng mantikang baka para may kantabang ibabaw. Kapag pinatuyo sa lilim ng 3 araw, ayos na. Simple lang ang pamamaraang ito. Kaya rin ng sariling balat ninyo ang ganitong pagproseso. Ituturo ko sa inyo ang paraan ng paggawa ng balat. Tapos na ang usaping ito. Mula ngayon, ang mga patakaran ninyo. Hindi rin namin kayo pahihirapan. Maraming salamat po, matanda. HMM. Kung ang utak mo lang sana ay nasa aming tribo. Matagal ka ng pinuno ngayon, Kuya Zaxi. Nakakapagod maging pinuno. Ang gusto ko lang ay magbungkal ng lupa at maayos na mag-alaga ng mga tupa. Para mapayapa at panatag ang buhay. Ha ha ha, ayos lang. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Kaya kung tumulong, tutulong ako. Kuya Zaxi, may isang bagay talaga akong kailangang pakiusapan ka. Sabihin mo, pagdating ng pangkat ng kalakalan sa Taglagas, tulungan mo akong i-connect sila. May maayos akong batch ng balat sa kamay ko. Gusto kong ibenta sa Timog. Gaano kalaki ang kailangan mo? Hindi pa gaanong marami sa ngayon. Pero sa pagbubukas ng susunod na tagsibol, balak kong ipunin ang balat ng mga mangangaso sa paligid. Isaayos ang pagproseso at saka ibenta ng maramihan. Sang-ayon. Suwan. Tingnan natin sa susunod na taon kung ano ang maipapamalas mo. Talagang maganda ang interes ni Suwan. May hinahangad ka ba, tagapangasiwang Hi? May malaking bagay. Naglabas ng utos ang nasa itaas. Lahat ng natitirang tao sa lugar ng pamamalagi ay dapat magsaing at magbungkal ng lupa. Kukuhanin ng pamahalaan ang kalahati ng ani. Ang tatak na nakalagay sa utos ay tatak ng tagapangasiwa ng lugar ng pamamalagi. Hindi ng hukbong nakatalaga.
Sino ang nagpalabas ng utos na ito? Tagapangasiwang He. Ako ang nagpalabas nito. Ang usapin sa lugar ng pamamalagi ay ako ang may hawak. Ang mga nasa lugar ng pamamalagi ay nasa ilalim ng pamamahala ng hukbong nakatalaga. Tanging kapag inaprobahan at pinirmahan ng hukbong nakatalaga ang utos ng pagkolekta ng butil. Walang ganitong kapangyarihan ng antas ng tagapangasiwa. Huwag mo akong lokohin sa malalaking salita. Hindi kita niloloko. Nakasulat iyan sa batas. Kung gusto ninyong maningil, magdala muna kayo ng aprobadong dokumento mula sa hukbong nakatalaga. Kapag nakuha ko na iyon, wala na akong ibang sasabihin. Kaya singilin ninyo kung magkano ang dapat singilin. Kung wala, pasensya na, hindi ako susunod. Suwan, huwag kang matigas ang ulo at uminom na lang, huwag mong sayangin ang alak na ito. Tagapangasiwang He, ang iginagalang ko ay hindi ang alak kundi ang patakaran. Kung may aprobadong dokumento kayo, luluhod ako at ihahatid ang butil. Kung walang aprobadong dokumento, isang butil ay wala. Suwan, bakit mo siya kinakalaban ng ganito? Hindi iyan magtatapos ng maayos. Hindi naman, pero sa maikling panahon ay hindi siya mangangahas kumilos. Kapag pumunta siya sa hukbong nakatalaga para kumuha ng aprobadong dokumento, parang siya rin ang itinulak mismo sa harap ni Wang Xiao. Kung hindi siya kukuha ng aprobadong dokumento, hindi niya makokontrol ang rekisisyon ng butil. Pareho lang na siguradong talo. Talagang may utak ka para maging tagapayo sa hukbo. Ipinakalat ni Suwan si He Jiu sa bawat sambahayan para magpahayag. Ano ang sabi? Ang sabi, sino mang may ugnayan sa pamilya Su, mababa sa kalahati ang ibibigay na pagkain mula ngayon. Hindi para sa mga hindi may ugnayan sa pamilya Su. Bawat buwan ay dadagdagan ng 10 jin ng butil. Diretsong kaltas sa sweldo. Nais niyang ihiwalay tayo. Ano raw ang sabi ni Kuya Yang? Sabi ni Kuya Yang, hindi siya natatakot, pero nagdalawang isip ang iba pang pamilya. Kasi nga, doon na tayo lahat kumakapit para mabuhay. Yang Gang. Puntahan ninyo si Kuya Yang, asawa ni Tia Jo, at si Matandang Chen sa silangan. Sa bahay namin kayo kakain ngayong gabi. Anyayahan na lang ang 3 pamilyang ito. Itong 3 pamilyang ito ang pinakamalapit sa atin. Una, mapatatag natin sila. Aba, Inang Su. May punto si He Jiu. Sa paglipat-lipat at pakikipamuhay sa inyo, napapasama pa ang rasyon namin. Hindi kami natatakot sa kanya, pero may matanda at bata sa bahay. Nauunawaan ko kayo, Matandang Chen. Ngayong araw, inimbitahan ko kayong lahat, hindi para ilagay kayo sa panganib, kundi para mag-usap tayo ng paraan. Anong paraan? Kung magsasama-sama ang mga pamilya natin, parang pinagbigkis natin ang ating kabuhayan sa iisang lubid. Paano tatalian? Sa lupang sinasaka ko, kapag may naaning butil, may hati ang bawat pamilya. Sa pakana ko, ang anumang mahuli kong karne, may bahagi ang bawat pamilya. Kada pamilya, may magbibigay ng tao at lakas para tumulong. Sa pagtatanim, pagkukumpuni ng mga kanal, at pagpapastol. Hahatian ang bigas ayon sa ambag na lakas paggawa. Kung hindi dahil kay He Jiu, hindi natin kailangang umasa sa kupit niyang bodega ng butil. Kaya nating buhayin ang sarili natin. At kung pumalpak siya, kung manggahas siyang umastang matigas, dapat may dahilan tayong panigan. Hindi tayo gugulo at hindi tayo lalabag sa batas. Bakit niya tayo huhulihin? Hindi naman niya ari ang himpilan ng mga ipinatapon, at hindi rin bingi o bulag ang mga tao ng himpilan ng hukbo. Tama ang sabi ni Inang Su. Mas mabuti pang umasa sa sarili kaysa umasa sa iba. Ako ang unang sasama. Bilangin niyo na rin ako. Ay nako. Matanda na ako. Hindi na kaya ng buto kong bumalik sa mabigat na trabaho. Hindi nyo na kailangang magtrabaho ng mabigat, Matandang Chen. Magaling po kayong mangahoy at mag-ayos ng bakod. Malaki ang halaga ng ganyang kasanayan sa kabundukan. Ang mga bakod na gagawin ninyo, pwedeng ipagpalit sa mga pastol ng gamit o ibang kailangan. Isa rin iyong pagkakakitaan. Hindi pala sayang ang galing kong ito. Sige. Susunod ako sa inyo at gagawa. Ano ito? Mga alituntunin ng pagtutulungan ng mga pamilya. Isinulat ng malinaw sa puting papel at itim na tinta. Kung sino ang magtatrabaho, ganoon din ang hati. Kung may alitan, paano lulutasin? Nakasulat din lahat dito, para hindi na tayo magtampuhan o magkasakitan sa hinaharap. Hoy Yang Gang, ikaw ang magbasa.
Unang tuntunin, ang sino mang gustong sumali ay voluntaryo at hindi pipilitin. Ikalawang tuntunin, ang ambag ay batay sa bilang ng araw. Isang araw, isang puntos sa trabaho. Pagdating ng ani, bigas ang hati ayon sa trabaho. Mas maraming kayod, mas maraming makukuha. Mas mabuti na iyon kaysa magkaaway tayo kapag may nangyaring problema. Ako na ang mananagot para sa pamilyang So. Ang kasunduang ito ng mga pamilyang So ang sinusunod mula ulo hanggang dulo. Walang eksepsyon. Kung may kailangan kayo, dirtsyong lumapit sa akin. Ako na ang tatayong tagapamagitan. Naniniwala ako kay Inang So. Opisyal nang magkakabisa ang kontrata ng 4 na pamilya. Hindi dumating ngayong gabi ang ikatlong tiyuhin mo. Alam ko. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Hijiyu. Alam ko rin. Hindi mo siya mapipigilan. Hindi rin niya mapipigilang isiping umasa kay Hijiyu na lang. Ngunit wala namang ibig sabihin. Ang mga nalalaman niya, hindi na mababalik pa. Ang talagang mahalaga. Wala akong sinabihan na kahit sino. Anong mahalaga? Wang Xiao. Ang tindi ng tago mo. Anong kasunduang lihim ang ginawa mo? Nagtulungan ang pamilya at nagkaisa. HMPH, ang pamilya. HMPH, pagpaghirapan niya. Hintayin na lang nating makuha ang ani sa taglagas. Tingnan natin kung ano ang ihaharap niya. Pagdating ng oras, huwag mong sabihin sa pamilya lang. Kahit 40 pamilya pa, luluhod sa akin. Mukhang busog na busog si Suwan ngayon. Huwag muna matuwa ng maaga. Tingnan natin kung sino pa ang kakain ng pagkain. Hanggang hindi pa nasa kamay ko, hindi pa tapos. Ang lamig ngayon, paano biglang lumamig ng ganito? May mali. Kapatid, puntahan mo si Kuya Yang at ang iba. Ay patipon mo agad ang lahat sa lupa. Para saan? Hindi naaabot kung sisimulang mang-agaw pag tuluyan ng sumapit ang gabi. Ang direksyon at bilis ng ulap na ito. Pinakamatagal na bukas ng gabi ay magkakaroon na ng malakas na nyebe. Ang malakas na nyebe sa kapatagan ay hindi tulad sa kabisera. Isang bagsak lang, tatagal ng 3 o 5 araw. Kaya nitong ilibing ang kalahating tao. Malamig na yelo ang mga patatas sa ilalim ng nyebe. Buong taon tayong mapapagol. Makinig kayo sa mga tagubili ni Suwan. Mga lalaki, maghukay kayo ng mga patatas sa lupa. Yung mahuhukay muna, piliin ninyong mabuti. Kasama pati ang lupa at balat, ilagay lahat sa basket. Ang mga babae at matatanda naman ang maghihiwalay sa tabi. Yung magaganda, ihiwalay sa isang bunten. Yung may sira, sa isang bunten din. Sa may berdeng usbong, ako at si Suheng ang kukuha. Pagkatapos naming mapili, atalin ninyo at dalhin sa loob ng bahay. Hindi pwedeng mabasa sa nyebe. Opo. Wan. Magpahinga ka muna. Hindi pwede. Kayo na lang ang bahala sa gawing kanluran. Kalahating araw na lang, pinakamadami. Wan, 6 na piraso ang nakuha sa hukay na ito. Huwag nang bilangin, ilagay mo na lang sa basket. Patatas, 1,100 gin. Mga berdeng usbong, 260 gin. Mas kaunti kaysa sa inaasahan. Pero sapat na para makakain. Buti na lang at maaga kang sumigaw. Kung inantala pa natin ng kalahating araw, tapos na sana lahat. Wan, gaano katagal kaya babagsak ang nyebe? Mahirap sabihin, pwedeng 3 o 5 araw. Sapat ba ito para makakain? Kung magtitipid tayo, aabot ito ng 2 buwan. Pero may problema. Mga tupa. 2 inahing tupa pa ang nasa tuyong damuhan. Sa ganito kalakas na nyebe, hindi kakayanin ng kulungan ng tupa. Kapatid, kailangan kong kunin ang mga tupa pabalik. Sa labas ganyan ng bagyo, nababaliw ka na ba? Mamamatay sa lamig ang mga tupa. Sa susunod na taon, wala na tayong mga kordero. Walang gatas, walang balahibo. 2 inahing tupa ang puhunan ng pamilya natin, hindi pwedeng mawala. Kung ganoon, ako na ang pupunta.
Hindi mo kabisado ang daan. 3 lipas sa kanluran ng tuyong damuhan. Sa niebe, hindi malinaw ang direksyon at maliligaw ka. Nakipagsabayan ako sa bagyo at niebe kasama si Uncle Wei noon. Ako ang pupunta. Sasama ako sa iyo. Pwede, pero atali mo ng mahigpit ang lubid sa baywang. May 2 metro ang layo natin sa isa't isa. Walang bibitaw, sino man. Ngayon. Nakasunod na si Kuya Xiong. Hindi ka na makita. Higpitan mo lang ang lubid. Huwag bibitaw. Aba, sige. Sumama ka sa akin. Laban sa hangin man o salubong sa hangin, ang daan pauwi pa rin iyon. Tama ba ang direksyon? Oo. 2 tupa lang ang ipinagpalit sa inyo para sa buhay ninyo, ina. Hindi lang iyon ipinagpalit sa buhay, may tiwala lang bago sila pumunta. Mamaya, dito natitira ang 2 alagang hayop na iyon. Pansamantala, siksikin muna. Tuloy-tuloy ang pag-ulan ng niebe sa loob ng 5 araw. Ginangsu. 3 araw nang nauubusan ng bigas ang pamilyang Liu sa silangan. Halos wala nang natitira. Padalhan ng pamilyang Liu ng 30 jin. Ang matitira ay ibigay sa pamilyang Chen at sa pamilya ni Hipagzhou. Mamamatay sa gutom sa kabilang pader. Hindi mapalagay ang loob namin sa pagkain ng rasyon dito. Una, nakalagpas na tayo. Nakatatandang kapatid, matutunaw na ang niebe. Magmadali at magsabog ng kaunting punla ng berdeng palay. Baka hindi pa umabot, abutin pa sana bago magtaglamig para may money. 1-1. Oo. Sabi mo nga, mas ligtas muna kay Hijiyu na maghintay tayo hanggang may ani bago kumilos. Oo. Kapag natunaw na ang niebe. Lalabas na rin ang mga tao ni Hijiyu. Lumuwag ang hamog na nagyelo. Tama na ang amoy ng bawang. Sino ang gumawa niyan? Ang sako ng harina na ito, giniling 3 araw na ang nakalipas. Matagal nang nakalagay sa kusina. Kuya, silipin mo ang lupa sa labas ng bintana ng kusina. 2 set ng bakas ng paa. Ang isang set ay may hila ang kanang paa, 2 sa unahan. May kapansanan sa kanang binti. Ang isa pang set ay hindi gaanong kalaki ang bakas ng sapatos. Pero malalim ang pagkakatapak. Tiyo. Pinahamak niya ang sarili niyang pamilya. Huwag kang magmadali. Malinis na malinis ang pagtulak ni Hijiyu. Gusto niyang siya mismo ang lumitaw. Paano lalabas? Magpakalat ng balita. Kumain ng cake na berdeng palay at nagsuka at damumi. Kung may guilty, siguradong pupunta para magpatunay. Pinahid sa labi ang katas ng hilaw na taro para mamuti. Para magmukhang nakakatakot. Wan, ano na? Nalanghap ko yata ang panis na pagkain. Buong gabi akong nagsuka. Sinabi ko na kanina pa, kailangan mong ayusin ang ugnayan mo kay tagapangasiwang Hi. Hihihi. Hihi. Nabalitaan kong masama ang pakiramdam ni Ginangsu, at may iniintinding kalusugan. Masama ang klima at mapanganib ang panahon sa talampas. Kapag hindi nag-ingat sa kain at inom, may mangyayari talaga. Mas mabuti kung sa akin na lang ninyo ipagkatiwala ang natitirang bigas. Ako na ang baalang mag-ingat ng maayos. Maging panatag na kayo at magpagaling. Mabuti ang hangarin ni tagapangasiwang Hi. Bigyan mo ako ng 2 araw para pag-isipan. Hindi kailangang magmadali, pwede ka namang dumaan at hanapin ako anumang oras. HMM. Dumating na siya. Mas mainam kung siya mismo ang pumunta. Nagmamadali siya dahil pinutol ng malakas na niebe ang daan sa kabundukan.
Naputol din ang supply sa timog. Kapos na rin ang sariling reserba niya. Kaya ang paglalason ay isang taktika. Ang pagpipilit sa bigas ang tunay na pakay. May ebidensya ka ba? Meron. Pulbos ng hamog na nagyelo. Guhit ng bakas ng paa sa damo. Ang testimonya ni Yang Lausan at Tio Leo. Hindi matatakasan ang pagkakautang na ito. Kuya, bukas pumunta ka sa kampo ng hukbo at hanapin si Wang Xiao. Ipakita mo sa kanya ang mga ito. Dagdagan pa ang isang linya. Si He Jiu ay lihim na nagbenta ng bigas para sa hukbo. Baka hindi niya pansinin kahit lasunin pa siya. Pero ninanakaw niya ang bigas ng hukbo. Siguradong papansinin niya. Ano ang sabi ni Wang Xiao? Tiningnan niya ang alikabok na pampaputi at ang talaan. Bumagsak ang mukha niya na parang ilalim ng kaldero. Sinabi niya na bukas ay siya mismo ang pupunta sa lugar ng mga naninirahan. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Suwan. Mula unang araw pa lang, hinihintay mo na ang araw na ito. Mula nang makulong si He Jiu at makuha ang unang rasyon ng bigas. Alam ko nang darating ang araw na gagamitin ito. Hindi niya alam na matagal na pala siyang nalaglag sa bitag. Suwan. Mangyaring pumunta rito, Ginoong Wang. Nasaan ang ebidensya? Pakitingnan mo po, Ginoong Wang. Ito ang bilang ng mga pagkaing ibinibigay sa mga naninirahan sa bawat padala sa timog. Ayon sa kautusan ng korte, pantay ang hatian sa hukbo at sa mga naninirahan. Ngunit sa mga naninirahan dito, wala pang 4 na bahagi ang talagang naipapamahagi. Isa-isang nakatala sa gilid. Paano mo napatunayan ang talaang ito? Sa tuwing may ipinamamahaging bigas, naroon ako mismo. Ako mismo ang tumitimbang at naglalabas ng dami. Kung magkano ang dapat ibigay, eksakto roon ako. Walang ni isang butil ang nawawala. At doon sa hukbo. Mas malinaw pa sa akin ang lahat. Sa bawat pagtanggap, alam ko kung sapat ba ang bilang. May isa pa. 3 araw na ang nakalipas. May naghalo ng alikabok na pampaputi sa harina ng pinagsaing ko sa kusina. Sino ang may gawa niyan? Pakisuyo, lumapit ang 2 saksi. Unahin mong magsalita, Kuya Yang. Noong tanghali 3 araw na ang nakalipas. Lumabas ako para umihi. Nakita ko ang 2 taong lumundag palabas ng bintana sa likod ng kusina ng pamilya Su. Ang isa ay si Chen tauhan ng tagapangasiwa, ang pilay. Ang isa pa ay nakaabong damit, hindi rin gaanong katangkad, mukhang isa sa mga tao ng pamilya Su. Nakatalikod sa aming bahay ang bintana sa likod ng pamilya Su. Noong tanghali rin ng araw na iyon, nakita ko sila. Nakahawak si Chen ng isang supot na tela. Pag alis nila, isiniksik niya iyon sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng bintana ng kusina may 2 grupo ng bakas ng paa. Isang grupo ang bakas ng kanang paa na dumudulas sa lupa, na tumutugma sa pilay na si Chen Ang isa pang grupo ng bakas ng sapatos ay kapareho ng sukat ng sa Tio San ko. Ibig sabihin, tumutugma ito sa sapatos ni Su Tingshan. Tawagin si He Jiu. Ginoong Wang, bakit po kayo mismo ang dumating? Kung may sasabihin po kayo, isang utos lang ay sapat na. He Jiu. Sa lugar ng mga naninirahan, para sa pamamahagi ng bigas. Tuwing ikaw mismo ang naglalabas ng mga iyon. Tama ba ang bilang? Siyempre, tama po. Ako po ay laging sumusunod sa mga tuntunin. Paano mo ipaliliwanag ito? Sino ang basta na lang nag-imbento nito? Nag-imbento. Noong ika-7 ng unang buwan, 300 gin ng bigas ang inilaan. Ang hukbo ay dapat tumanggap ng 150 gin. Ang mga naninirahan ay dapat tumanggap din ng 150 gin. Ngunit ang aktwal na natanggap ng mga naninirahan ay 58 gin lang. Sa talaang pinirmahan ni He Guanxi, nakasulat na 70 gin. Kaya may kulang na 72 gin sa gitna. Napunta saan? May nabawas sa biyahe at pagdadala. Nabawasan ng 72 gin. 3 bahagi ng pagkawala sa 300 gin na bigas. He Guanxi. Gusto mo bang buksan ko at tingnan ang bagong tayong kulungan sa likod ng bahay mo? Para makita natin ng malinaw. Chen Noong tanghali 3 araw na ang nakalipas. Ano ang ginawa mo sa kusina ng pamilya Su? Ako po. Hindi po ako pumunta roon. Nakita ko mismo na tumalon ka mula sa bintana sa likod. May bitbit kang supot. Nang umalis ka, isinuksok mo sa dibdib mo.
Mga bakas sa ilalim ng bintana ng kusina, bakas ng kanang paa at pagkaladkad. Tama nga. Si tagapangasiwang He ang nag-utos sa akin na pumunta. Binigyan niya ako ng isang supot ng pulbos na gamot. Sabi niya, ihalo raw iyon sa butil na pagkain. Kaunti lang daw, hindi mamamatay ang tao. Ang gusto lang niya ay mapagkasakit ang pamilyang So kapag kumain ng butil. Tumahimik ka. Dinidilig niya ng lason ang pagkain. Kung kaunti, malubhang pinsala. Kung marami, mamamatay ka, tagapangasiwang He. Iyan ba ang tawag mo sa kaunting hindi nakamamatay? Nilagyan niya ng lason ang butil ng mga tao. Hindi nakapagtataka kung bakit siksik sa mga ipinagbabawal ang kaban ng butil. Lumalabas na napunta lahat sa kanyang sariling bulsa. Siyasatin siya. Su Jing. He Jiyu. Nagnakaw ng butil ng hukbo, kinamkam ang rasyon ng mga tao. Inuutusan ang mga tauhan niya na gumawa ng sabuatan sa paglalason. 3 kasong paratang. Aamin ka ba o hindi? Pakawalan po ninyo ako, Ginoong Wang. Ibig ninyong sabihin, itaas ito sa nakatataas. Sino ba ang nakatataas? HMPH. HMPH. Hindi mo man sabihin, ayos lang. Ibalik sa kampo at dahan-daang usisain. Sige. Dapat matagal nang nasamsamang asong iyan. Ang galing mo pala, Binibini. Gaano nakatagal simula nang ihanda mo ang bitag na ito? Mula nang dumating kami sa lugar na ito noong unang araw, alam ko nang kinamkam ni tagapangasiwang He ang unang batch ng butil. Akala ko na, balang araw, darating din ang sandaling ito. Nasaan ang ikatlong tiyuhin mo? Isa siyang tao ng pamilyang Su. Ako na mismo ang bahala dito. Paano mo balak asikasuhin? Palayasin sa talaan ng angkan. Sa pamilyang So, mas mabigat pa sa pagpatay ang pagiging taksil sa angkan. May iba pang nasa likod ni He Jiyu. Hindi pa tapos ang usaping ito. Alam ko. Mabuti at alam mo. Yao Gu. Napilitan lamang ako. Kahit napilitan ka pa, pwede bang lasunin mo ang pagkain ng sarili mong pamilya? Mula ngayon. Si Su Tingyuan ay aalisin sa talaan ng angkan ng pamilyang Su. Sa harap ng mga tao ng angkan bilang patunay. Hindi na kailanman babawiin. Hanggang sa huli. Paulit-ulit siyang nagkaroon ng pagkakataong tumayo sa tabi ng pamilya. Siya mismo ang pumili ng ibang landas. Pagkatapos na ipahuli si He Jiyu, para bang nagbago ang langit at lupa sa lugar ng mga inilikas. Ang bagong tagapangasiwa ay apelyidong Tao. Tauhan siya ni Wang Xiao. Sa totoo lang, hindi siya masyadong problema. Sa unang araw pa lang ng panunungkulan ni tagapangasiwang Tao, imbentaryo niya ang lahat ng butil sa pribadong bodega ni He Jiyu. Kabuo ang 470 liyang. Ibahagi muli ayon sa sambahayan. Binibini Su, tulungan mo akong hatiin ang batch ng butil na ito. Ako. Kaming lahat ay nagtitiwala sa iyo. Kahit paano mo hatiin, wala kaming tutol. Sige. Makatarungan si Binibini Su sa paghawak ng mga bagay. Kapatid na panganay. Ngayong taon, hindi na pwedeng puro patatas lang ang itanim natin. Ano ang itatanim natin? Labanos at repolyo. Mabilis lumago at matibay sa lamig ang labanos. Sa loob ng 2 buwan, money na. Ang repolyo, aanihin sa taglagas. At ipapakamal na maaasim na gulay. May gulay pa rin sa taglamig. Saan pa kukuha ng binhi? Umalis na ang pangkat ng negosyo ni Ginoong Ma noong nakaraang buwan. Nakipag-usap na ako kay Zaxi. Hayaan siyang magdala ng ilang binhi rito. Ha? Kailan mo aayusin ang lahat ng ito? Noong hindi pa nalulugmok si He Jiyu, naayos na iyon. Kahit nandyan pa siya o wala. Ang lupa, kailangan talagang tamnan. Bukas ng gabi. Noong dumating pa lang tayo noong nakaraang taon, sino ba ang mag-aakalang may ganito ngayon? Noong nakaraang taon, iisang pamilya lang ang nabuhay. Ngayong taon, kailangang buhayin natin ang isang buong pamayanan. Mas mabigat ang pasan. Mabigat man, kakayanin. Sa totoo lang, kaya mo naman. Ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin. Kailangan nating lahat ang magsalo. Si Kuya Yang ang gagawa, si Zaxi ang magbibigay ng mga paninda. Si tagapangasiwang Tao ang sasabay at makikipagtulungan. Si Ginoong Wang ang sasalo sa amin. Kung may kulang man, walang makakaalis ngayon din. Babaeng marunong magpakumbaba, bumagsak na si He Jiyu. Pero bago siya umalis, naaalala mo ba ang sinabi niya? Ginawa iyon ng nakatataas niya. May nagbubuntot sa likod niya.
Isang maliit na tagapangasiwa sa pamayanan. Hindi dapat na magkandarapang nagsaing at nagkamal ng butil ng hukbo, at magdulot ng lason at kapahamakan. Maliban na lang kung may sasalo at magtatanggol sa kanya. Sa tingin mo, sino pa ba? Sino pa nga ba? Ang taong nagdala sa atin dito noon. Ang kapartido ng kalihim sa hukuman, na nasa kabiserang lungsod pa. Mahaba ang kanilang abot. Kaya hindi tayo pwedeng maging kampante. Si Hijiu ay ang kutsilyong nakalantad. Kapag pinalitan si tagapangasiwang tao, baka hindi pa rin mapayapa. Baka may iba pang nakatagong baraha. Walang makakasiguro. Kung ganoon, ano ang plano mo? Bilisan mo ang kilos. May pagkain sa lupa, may pera sa kamay. May mga taong nasa tabi mo. Kapag naipon na ang lahat ng iyan, walang hindi matatakot. Ikaw na bata ka. Mas malalim pa ang iniisip mo kaysa sa akin sa buong buhay ko. Kung hindi mag-aalala, hindi pwede. Babaeng nagpapanggap na maamong tupa. Naisip mo na ba ang isang bagay? Anong bagay? Bumagsak na si Hijiu. Pero sabi niya, hindi pa tuluyang bumabagsak ang nasa likod niya. Ang dumating na tao ay maaaring daang ulit na mas mabangis kaysa kay Hijiu. Kung ganoon, hayaan mo siyang pumunta. Dumating si Ginoong Wang nang may espesyal na pagbisita para tingnan ang sakahan. Nadaanan lamang. Mula sa kampo hanggang dito, 5 li ang layo. Malayo rin ang dinating ni Ginoong Wang. Lumuwag na ang bato. Ako na ang tutulong maglipat niyan. Itulak mo ng kaunti pa pababa sa gilid ng bibig. Yung nasa ibaba, patayuin at gawing maayos ang patungan. Asin. Sa mataas na kapatagan, uminom ng maalat na tsaa. Magdagdag ng asin at tubig. Hindi pwedeng matamis. Ang matamis na tsaa ay aksaya lang sa asukal. Kapag bumalik si Ginoong Ma sa susunod, sabihin mo sa kanya na magdala ng ilang asukal na pula. Pagdating ng oras, ipagluluto kita ng matamis. Oo. Suwan. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo sa hinaharap? Sa hinaharap. Ibig kong sabihin, kung sakaling may isang araw na mapawalang sala ang kaso, mananatili ka pa ba rito? Ano naman ang maganda sa kabiserang lungsod? Sa ganitong lupain, magpalaka at makipagkalakalan. Nakakapagod man, pero may totoo namang resulta. At saka, nandito rin ang lupa na ako ang nagtatanim. May kanal na hinukay ko. May mga taong nakasama kong nagsikap. Hindi ko ito kayang bitiwan. Hindi ko rin ito kayang bitiwan. Ang lugar na ito. Oo, ang lugar na ito. Sa susunod, kailangan mong maghakot ng mga bato. Pwede mo akong tawagin. Aayusin ko ang lahat, Ginoong Wang. Ayokong istorbohin ka sa pagkuha ng mga bato. Hindi naman mahirap. Bumalik na naman siya para maghakot ng mga bato. Sinabi niyang ipagluluto kanya ng matamis na tsaa. Ang sabi niya, padadalhan ni Mang Marso ng pulang asukal. Magkaiba ba ang ibig sabihin noon? Ulitin mo pa, ipapadumi kita sa kulungan ng baka. HMPH. Parang may naiwan siyang kung ano roon. Dumating na ang pangkat-pangkalakal ni Su. Ano bang ikinagagalit niya? May malaking bentahan, doon kanya gustong kausapin. Halika, upo ka. Nadala mo ba ang binhi ng gulay? Nagdala ako ng 5 gin na buto ng labanos, 3 gin ng buto ng repolyo. Sa daming sinabi mo. Magkano ba lahat? Hindi ko na kailangan ng libreng bigay mo. Kailan pa naging ganito kagandang palitan si Mang Marso? Pero mura naman ang hilaw na balat. Ang maayos na balat na napaayos ay pwedeng double ang halaga. Narinig ko kay Zaxi, marunong kang gumawa ng balat. Oo. Ha, ayos. Pero may isang kondisyon. Bago dumating ang susunod na pangkat-pangkalakal, kailangan matapos na. Gaano katagal? 3 buwan. 200 piraso ng balat sa 3 buwan lang, kaya ba? Pero kailangan ko ng katulong. Ikaw na ang humanap. Kuya Zaxi. Wala ba sa tribo ninyong gustong matuto ng paggawa ng balat para kumita? Marami namang manugang na walang magawa. Kayang matutunan ng isang tao ang mga pangunahing kaalaman sa isang araw. Sa 5 araw, marunong na silang umpisahan.
Ako ang magtuturo ng teknik, ikaw ang magbigay ng mga tao. Sige, bukas mo na lang sila papuntahin. Ang batang ito. Pagtanggi ng binhi ng gulay, agad ring sisimulan ang lupa, kasabay din nating sisimulan ang paggawa ng balat. Mang Marso, ang galing ng kamay mo. Kahit ang pinakamahusay na tagagawa ng balat sa timog ay di kayang tapatan. Ang kita sa kalakal ng balat ay siguradong aabot ng mahigit 40,000 bawat buwan. Dagdag pa ang ani ng mga pananim sa lupa at ng kawan ng tupa. Lalong lalaki ang yaman ng pamilyang Su. Sa lagay mo, mukhang hindi ka na mapakali sa walang ginagawa. Kapag bakante ang oras, naiisip mo lahat ng pwedeng gawin. Mas mabuti pang magtrabaho. Suwan, lumaki na ang negosyo mo. Sa tribo namin, ang mga babae lang ang may tuloy-tuloy na trabaho. Kung may kailangan kayo sa susunod, magsabi lang kayo. Tandaan mo, Kuya Zaxi. Ay, Ginoong Han, nagpakahirap kang maglakbay ng napakalayo. Nabalitaan kong ang mga takas dito ay nagbubungkal ng lupa at gumagawa ng balat. Nagbebenta ng mga kalakal na balat. Mas maayos pa ang kita kaysa sa mga opisyal at karaniwang tao. Pinatutubos ng tao ang sarili sa pamamagitan ng sariling sikap. At nakatipid pa sa rasyon ng korte. Hindi naman kita tinatanong. Tawagin ninyo ang mga tao ng pamilyang Su. HMPH. Pakawalan ang mga karaniwang mamamayan at lumabas kayo. Ang 6 na antas na opisyal mula sa kabisera. Hindi tulad ni Hijiyo na maliit na tao-tauhan. Mas kalmado ka, mas mabuti. Sino si Suwan? Ako. Bagong utos ng hukuman. Ang pagkakatapon at pagkakatrabaho sa hangganan ng kanlurang Jiang ay para sa paglilinis at pagpapatapon ng mga natipong yaman. Ang pagkumpiska ng 6 na bahagi ay isusuko sa opisyal na bodega. Ang mga kalakal at paninda ay kukunin para sa kalakalan. 3 bahagi ang kukumpiskahin. Isasagawa agad bukas. 6 na bahagi ng butil at pagkain. 7 bahagi ng kalakal at paninda. Ito ang kahilingan ng hukuman. O sarili niyang palagay ni Ginoong Han. Nang ahas ka bang kwestiyonin ng opisyal na atas ng hukuman? Hindi ako nangangahas. Gusto ko lang makita ang tatak sa dokumento. Ang mga usaping may kinalaman sa pagpapatapon ay nasa jurisdiksyon ng Gobernador General ng Kanlurang Jiang. Kailangang aprobahan ng Gobernador General ang utos ng pagkumpiska. Saan galing ang tatak na nasa dokumentong ito ni Ginoong Han? Direktang ipinadala ng hukuman. Hindi dumaan sa opisina ng Gobernador General. Direktang ipinadala ng hukuman upang siyasatin ang lugar ng pagpapatapon. Lumampas ito sa saklaw ng kapangyarihan ng Gobernador General. Nandito si Ginoong Han para magsiyasat. O para agawin ang kapangyarihan. Ikaw. Tama ang sinabi niya. Naglakbay ng malayo si Ginoong Han. Bakit hindi muna dumaan at magulat sa opisina ng Gobernador General? Ako ay kumikilos sa atas ng hukuman at tuwirang nagsisiyasat. Hindi na kailangang dumaan pa sa opisina ng Gobernador General. Ipakita mo sa akin ang dokumento. Opo. Itatabi ko muna ang dokumentong ito. Hintayin nating may pabatid sa hukuman at makumpirma bago mag-usap. Wala kang karapatang kumpiskahin at itago ang opisyal na dokumento ng hukuman. Ang mga usapin sa depensa ng Kanlurang Jiang ay nasa ilalim ng aking saklaw. At ang lugar ng pagpapatapon ay nasa loob ng aking jurisdiksyon. Kung may alinlangan si Ginoong Han, maaari kayong sumulat sa hukuman para magsumbong sa akin. Mabuti. Ako, napakalaki ng autoridad ni General Wang. Umalis na tayo. Pagbalik ni Jongkin, nagsulat siya ng isang lihim na ulat, at pinigilan ko ang dating opisyal na ipinost ko sa kabisera. Sa palagay ko kailangan mong ipabasa ito sa lahat. Mga marangal na Ginoo, pakiusap, ang pamilyang So na ipinatapon sa Kanlurang Jiang. Ang kanilang anak na si Suwan ay may likas na talino at galing. Baka hindi magtagal at maging malaking suliranin siya. Ipadala mo siya sa malamig na kapatagan ng Mankang. Suriin ang ari-arian ng pamilyang So, sa ngalan ng pagkumpiska ng butil, upang lubusang putulin ang ugat nila.
Kung hindi susunod ang pamilyang Su, maaaring lihim na ipakuha sa tagapangasiwa para makipag-ugnayan. At ay dailan ang pagkakabunyag at ikulong sila. Ha! Isa pang lihim na pagsisiyasat sa tunay na kalagayan ni Wang Xiao. Kung siya ay nakikipagsabuatan sa pamilyang Su, isumbong silang magkasama. Mayroon na akong ibang plano. Dapat itong maisaayos ng maayos. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Si General Keming ang sumulat ng utos mismo. Sinulatan mismo ni Cheng Sheng ng lihim na liham para ibagsak ang mga tao. Hindi ito ordinaryong pagsisiyasat ng hukuman. Isa itong pribadong paghihiganti. Mas malaki ng 100 ulit ang silbi ng liham na ito kaysa sa dokumentong iyon. Suwan, nakita mo na ba? Hindi lang si Zhao Keming ang kontra sa pamilya mo, kundi pati ako. Kinuha niya ang iyong ama. At ipinatapon ako sa kapatagan. Gumagamit siya ng Hijiu para bantayan ka. Pagkatapos ay magpapadala pa si Han Jejun para sumubok at tumingin. Unti-unti. Lahat ay nasa loob ng kanyang mga bitag. Kung gayon, ano na ang susunod niyang gagawin? Nasa akin na ang dokumento. Nasa kamay na natin ang ebidensya. Kung magpapadala ang hukuman ng tao para imbestigahan ako, o maglalabas ng atas ng pagsaway, anumang mangyari, kailangan ito ng oras. At sa panahong ito, iyon ang bintana natin. Paano mo balak gamitin? Upang mapatatag ang imbakan ng butil at ang depensa. Aabutin niya ang aking butil. Sisigarin ko ang pagdami ng butil hanggang hindi niya ito kayang ubusin sa suntukan. Gugupitin niya ang daan ko. Palalaguin ko ang mga hadlang sa daan hanggang hindi niya ito kayang maharangan. At ang liham na ito, itago mo ng maigi. Sa tamang sandali, iyan ang susi para baligtarin ang mesa. Ikaw na tao. Mas mahirap kalabanin kaysa sa lahat ng general na nakilala ko. Hindi ako general. Isa lang akong nagtatanim. Ang mga tanim ko ang bumubuo sa gulo na ito. Sa mahabang kasaysayan, ikaw lang ang ganyan. Usapin ng hinaharap ni Suwan. Sasagutin ko iyan kasama ka. Sabi ni Tia Yao, sasagutin mo raw iyan kasama ko. Narinig ko. Namumula ang mukha mo. Huwag mo akong paasahin sa hangin. Hihihi. Ang nangyari ngayong araw, sa wakas, may nakuhang mas magandang naging balanse. Ikatlong araw matapos umalis si Han Shenqing, pinaalis na si tagapangasiwang tao. Ang bagong tagapangasiwa ay apelyidong Son. Ang pangalan ay Son Decay. Sabi nila, siya ang taong inihanda ni Han Shenqing bago umalis. Kumpleto ang mga tao. Hindi makakahanap ng kapintasan ang tanggapan ng hukbo. Tia Su. Matagal na panahon na. Kinopya ni Wang Xiaopi. Hindi. Kinopya ni Kalihim Leon ang tanggapan ng hukbo. Wala sa kampo si Ginoong Wang dahil nagsasagawa siya ng inspeksyon sa labas. Si Kalihim Leo ang pansamantalang may hawak ng tungkulin. Tagapangasiwang Son. Pwede nang irehistro ang tala. Pero may isang paunang kondisyon. Irehistro mo man o hindi, hindi maaapektuhan ang normal na kalakalan. Ang buwis ay kukunin ayon sa itinakdang halimbawa ng hukuman. Walang dagdag singil at walang kalat na pamimigay. Siyempre, ako ang pinakamatapat sa paghawak ng mga gawain. Mas mahirap kalabanin ang taong ito kaysa kay Hijiu. Si Hijiu ay lantaran. Ito naman ay ngiti na may nakatagong patalim. At kabisado niya ang butas na ito sa rehistro. Mula ngayon, bawat transaksyon niya ay malinaw na malinaw. Mas mahirap pa si Kalihim Leo. Wala si Wang Xiao. Nakuha niya ang kapalit na kapangyarihan. Bago umalis si Han Shenqing, nailibing na niya ang pako na ito. E paano ngayon? Kailangan kong hanapin si Wang Xiao. Ikaw ang hindi bagay pumunta. Hayaan mong si Zaxi ang pumunta. Si Zaxi ay mula sa mga pastol. Hindi siya saklaw ng lugar ng pamamahala sa pamayanan. Hindi siya maaabot ni Son Decay. Sige. Ano ang sabi ni Ginoong Wang? Sabi ni Ginoong Wang, inilipat siya sa Garnaison sa Hilaga para magbantay. Yuto iyon ng hukuman. Sa maikling panahon, hindi siya makakabalik. Kaya pinatatatag muna ang sitwasyon mo. Huwag kang makipagsalpukan ng harapan kay Son Decay. At isa pa. Alam niya ang tungkol sa kaso ni Kalihim Leo. Pero sa ngayon, wala pa siyang magawa. Mag-ingat ka. May iba pa ba? Sabi ni Ginoong Wang, ipaubaya ko raw sa iyo ito. Sabi niya, kapag nakita mo na, maiintindihan mo.
Ang plaka ng kautusan ng hukbo, tanging sa pinuno lang meron. Sabi niya, kung sakaling may mangyari, dalhin mo ang plaka na ito sa kampo at hanapin si Pangalawang General Chen Yong. Tauhan niya si Chen Yong. Kapag nakita niya ang plaka, parang nakita na rin niya ang mismong tao. Ibinigay niya sa akin ang sarili niyang plaka. Kung ang isang general ay magbibigay ng plaka sa iba, parang ibinibigay na niya ang kalahati ng buhay niya. Ang bagay na ito, huwag mong ipagsigawan. Hindi lang aksidente na naipatapon si Wang Xiao. Pagbalik ni Han Shenqing sa kabisera, unang hakbang ni Zhou Keming, ang alisin si Wang Xiao. Ikalawang hakbang, isingit sina Sun Decay at Liu Kenshi. Ikatlong hakbang, dahan-dahan ang pagkubkob. Ano naman ang gagawin natin? Wala rito si Wang Xiao. Kailangan nating umasa sa sarili natin. Pero ang mga bagay sa papel at ang totoo, hindi naman kailangang magkapareho. Ang ibig mong sabihin, ang hayagang kalakalan ay pambala lang kay Sun Decay. Ang buwis na dapat singilin. Kahit isang kasing, hindi pwedeng mabawasan. Sa lihim na malaking transaksyon, gamitin ang ruta ni Zaxi, na hindi dadaan sa lugar ng mga naninirahan. Pagkatapos nito, hindi na papasok sa lugar ng mga naninirahan ang mga karaban ni Mangar. Sa kampo ni Zaxi na lang gagawin ang palitan ng kalakal. Ililipat din ang maliit na pagawaan papunta sa dako ng mga pastol. Ang nakikita lang ni Sun Decay ay maliit na bentahan na may kaunting ingay at gulo. Hindi niya makikita ang totoong pagawaan ng pera. Hindi niya mahahagip. Pumapayag ba si Zaxi? Ako ang kakausap sa kanya. Su Gunyang, ang ibig mo bang sabihin ay ililipat natin ang pagawaan ng kalakal dito? At popahan ko ang lupa sa inyo. Ibabawas sa tubo ang upa. At ang mga babae sa inyong tribo ay magpapatuloy sa paggawa. Babayaran ang sahod gaya ng dati. Pababantayan mo ako bilang proteksyon mo. Hindi para magbantay. Para maging magkasosyo. Kapag nailipat ang pagawaan ng kalakal, magkakaroon ng trabaho at kita ang mga tao ng inyong tribo. Diretsyong makakapagpalitan ng karaban sa inyo. Makakakuha ka pa ng pamasahe sa daan. Kayang ayusin ni Sun Decay ang mga natitirang tao sa lugar ng mga naninirahan. Pero hindi niya kayang kontrolin ang mga pastol sa kapatagan. Kung ganoon ang gawin natin. Pero may isang kondisyon. Kapag may nangyaring problema, ikaw ang sisigat. Kapag may nangyaring problema, ako ang sasalo. Si Ginoong Sun ang dumating para paghandaan ang isang maliit na bentahan. Pakisabi. 10 pirasong kawayan. Ibebenta sa mga taga-mula. Palit 5 gin ng lana ng tupa. Haha, si Sogunyang talaga, malinaw at maayos kumilos. Ang 10 minahan na iyon, kahit isang liyang ng pilak, hindi rin sulit. Kung gayon, seryoso mo nang ihanda ang mga papeles. Dahil habang mas seryoso mong inihahanda ang maliliit na tala, lalo niyang iisipin na napakalaki ng bentahan natin. Kapag napansin niya ang totoong pagkakakitaan, sa oras na hindi na niya ito mabubuo sa isip niya. Huli na. Kailan ka pa naging ganito? Ganito ano? Nakakatakot ka naman. Hindi ako nakakatakot. Ayoko lang mapahamak ang iba. Bumagsak na si He Jiu. Dumating na si Sun Decay. Hindi mo alam kung sino ang susunod. Pero kailangang may handa muna ang landas. Habang nasa hilagang bahagi siya, hindi natin alam kung kailan siya makakabalik. Pero iniwan niya sa akin ang token niya. Mas kapaki-pakinabang pa ito kaysa sa daang salita. 2 buwan nang maayos ang takbo ng lihim na negosyo. Lahat tahimik at maayos. May nangyari kay Sugunyang. Anong nangyari? Dinala ni Sun Decay ang 6 na kawal para sa kampo ni Zaxi. Kakaupang labas lang ng bagong kargamento. Wala pang ang oras na makabawi. Nabawasan na kami ng 150 pirasong balat. Ano naman ang magagawa mo kung pumunta ka roon? Ako ang kakausap sa kanya. Ano ang pag-uusapan? Ang mismong pinakagusto niya. Tama lang ang pagdating ni Suwan. Ang dami ng mga panindang ito ay pinoproseso sa kampo ng mga mokang. Wala naman iyan sa tala ng ulat. Ang mga balat na ito ay pag-aari ng tribong Zaxi. Alisin muna ang grasses sa mga halamang tuyong abo. Durugin at haluan ng maasim na gatas. Balutan ng mantikang galing sa baka ang ibabaw. Suwan. Sa buong kapatagan, ikaw lang ang marunong niyan. Sinasabi mong pag-aari ng mga mokang ito, pero sino ba ang maniniwala? Palihim na kalakalan na hindi iniuulat.
Ayon sa batas, kukumpiskahin ang mga paninda at isusumite sa opisyal na bodega. Ang may kasalanan ay paparusahan ng 20 hagupit. Hindi matatakasan ni Nasuwan at ng pinunong si Zaxi ang isa't isa. Pwede bang magsalita sandali si tagapangasiwang Son? Ano ang sasabihin mo, Suwan? Ano ba talaga ang gusto ni tagapangasiwang Son? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw na inilipat mula sa kabiserang gwardya papunta sa lugar na ito ng impyerno para maging tagapangasiwa. Hindi naman siguro para lang sa kaunting suhulan. Ano? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng diretso, Suwan. Matapos maproseso ang mga panindang ito, ang halaga sa pamilihan ay 400 na tael. Kapag isinama sa opisyal na bodega, pagkatapos ng sunod-sunod na bawas, magkano pa kaya ang matitira sa inyo? Mga 50 tael na lang, kung mabubuhay pa. Pero kung pikit mata ninyong papalampasin. Ang kargamentong ito ay maibebenta sa karaniwang ruta ng kalakalan. 4% ng 400 tael ay sa inyo. 160 tael na salaping pilak. Sa susunod, bawat kargamento ay susunod sa ganitong hatian. Si Suwan, sinusuhulan mo ako. Hindi ito suhol. Pakikipagtulungan ito. Manatili ka rito ng 1 o 2 taon, at maaga o huli, lilipat ka rin. Paglilipat mo, may dalang salapi ka pa uwi. Mas praktikal pa yan kaysa sa ilang pirasong sirang balat. Sobrang liit ng 4%. 5%. 4% at dagdag pang 1 sentimo, wala nang ibaba. Sa bawat kargamento, 4% ang bayad. Matapos may benta, linisin ang bayad sa loob ng 3 araw. Hindi na lalabas ang pangalan mo sa anumang talaan. Paano mo masisiguro na hindi ko kukunin ang pera at biglang babawi? Dahil walang mapapala sa pagbalik sa salita. Ang nasa likod mo ay si Zhao Keming. Gusto niya ang kontrol sa mga lagusan ng paglipat sa kanlurang ilog. Hindi lang ilang daang tael iyon. Kapag kinuha mo ang pera ko, hindi na magiging malinis ang lagay mo sa harap niya. Ang pagbalik sa salita ay parang ibinigay mo na rin sa akin ang hawakan ng kutsilyo. Kapag pareho tayong may hawak sa kahinaan ng isa't isa, iyan ang pinakamatatag na ugnayan. Ay, Suwan. Mas matindi ka pa kay Han Jiangqing sa galing makipagtrabaho. Ano ang sinabi mo sa kanya ngayon lang? Binigyan mo siya ng 4% tubo. Pinapakain mo ang aso ng pera, hindi pinapakain sa aso. Sinusuhulan ng aso. Kapag nabigyan ng pera ang aso, hindi na ito kakagat. At kapag nakatanggap siya ng pera, tali na siya sa akin. Kung magtangkang ipagbili niya ako, maaari ko rin siyang ibagsak. Masyadong komplikado talaga ang utak ninyong mga Han. Hindi naman komplikado. 2 ikot lang ng pasikot-sikot. Ibigay ang 4% tubo. Magkano na lang ang matitira sa atin? Sapat lang. Ang ibinibigay ay salaping pampaligtas ng buhay. Masyadong komplikado talaga ang utak ninyong mga Han. Hindi naman komplikado. 2 ikot lang ng pasikot-sikot. Ibigay ang 4% tubo. Magkano na lang ang matitira sa atin? Sapat lang. Ang ibinibigay ay salaping pampaligtas ng buhay. Ang matitira lang ang perang pang-araw-araw. Sulit ang perang ito. Suwan, may magandang balita. Anong balita? Bumalik na si Wang Xiao. Kailan siya dumating? Kahapon, kalalalim ng gabi. May dala siyang 50 sundalo at diretso siyang bumalik sa kampo. Bumalik siya nang hindi man lang dumaan sa pahintulot ng hukuman. Iniharang niya si Zhao Keming at ipinatawag siya roon. 3 utos mula sa hilagang hangganan. Iniuutos dito na magpatuloy siya sa pagmarcha pahilaga. Bawal bumalik. Binalik niya ang utos. Ang dahilan ay may kagyat na usaping pandepensa sa Zhejiang. Isa itong paglabag sa utos ng korte. Napakaseryoso ng kaparusahan sa paglabag sa utos ng korte. Alam ko. Ano, paano mo tinitingnan ito? Pinili niya na. Ano ang pinili niya? Pinili niyang manatili rito. Narinig kong binili ni Sun Decay ang iyong mga supply. Mabilis kumalat ang balita, hindi ang balita ang mabilis. Si Sun Decay mismo ang kusang pumunta sa kampo kahapon. Halos mapasuyo niya ako. Sa sipag niyang pakainin siya, mukhang busog na busog siya. Ano ang sinabi niya sa iyo nang pumunta siya roon? Wala siyang sinabi. Ngiti lang niya, pero mas huwad pa kaysa dati. Ang galing mong magpatakbo ng lugar na ito. Malayo pa sa Sukdulen. Suwan. Hindi lang para sa depensa ang pagbabalik ko. Alam ko. Ang dami mo namang nalalaman. Halos ganoon na rin.
2 buwan na akong nasa Hilaga. Isang bagay lang ang laman ng isip ko. Anong bagay? Kung wala ka sa lugar na ito, ano ang kahihinatnan nito? Parang ibang mga bansat na pinabayaan lang. Dahan-dahan silang mamamatay. Kaya bumalik ako. Hindi lang para sa depensa. Hindi rin lang para sa mga butil at damo. Bumalik ako dahil ang lugar na ito ay hindi pwedeng mawalan ng tulad mo. Ginoong Wang, huwag mo akong tawaging Ginoong Wang. Kung ganoon, ano, Wang Xiao. Wang Xiao, salamat sa pagbabalik mo. Walang anuman. Sa ngalan ng langit, 40 taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng napakaraming pagkain na nakatambak ng ganito. 5 mo ng lupa, kabuang 5,600 gin. 800 gin ng labanos. 600 gin ng pechay. Kapag natanggal ang balat ng berdeng palay, 400 gin na lang ang matitira. Idagdag pa ang inasnan na karne, tuyong isda, at pinatuyong prutas. Sapat na para sa buong pamayanan hanggang sa pagsapit ng tagsibol sa susunod na taon. Ayon sa mga patakaran ng nayon, ang itinabi bilang binhi, ipon, at buwis. Ang natira ay hahatiin sa bawat pamilya batay sa bilang ng tao. At bakit ko naman pakikinggan ang sinabi ng pamilya Su? Kahit mas marami o mas kaunti, isang bibig niya lang ang batayan. Nakasulat dito ang talaan. Kung hindi ka naniniwala, bilangin mo mismo. Kung mali ako, babayaran kita ng doble. Binabayaran ko ng doble. Tio Zhang. Ngayong taon, 12 araw pa lang ang inilabas ninyo mula sa palasyo. Si Yang Dage, 43 araw. Si Yang Gang, 58 araw. Si Ginoong Chen, 20 araw lang ang dagdag na paggawa sa tabi. Malinaw na malinaw ang nakasaad sa kasunduan ng nayon. Masipag, mas malaki ang kapalit, kung sa tingin ninyo ay kulang. Sa susunod na taon, magdagdag kayo ng 2 araw na trabaho. Natural, mas malaki ang hatian. Ang talaan ng pamilya Su, isa-isa kong isinulat ng malinaw. Ang bait mo naman, para bang nagpapatawad. Ha ha ha. Mga kasama. Ang 6 na pamilya sa pamayanan dito, halos 50 tao na lahat. Nais kong palawakin ang mga patakaran ng nayon at gawing formal na tuntunin ng pamayanan. Sa puting papel na may itim na tinta. Pumirma at maglagay ng bakas ng kamay ang lahat. Mula ngayon, ang malalaki at maliliit na usapin sa pamayanan ay susundin na ang mga patakaran. Binasa muli ni Yang Gang. Ang una ay ang ubo. Ang pangalawa ay voluntaryong sumali sa trabaho. Sahod batay sa paggawa. Ang ikatlo, ang pampublikong pasilidad ay paikutin sa pag-aalaga. Ang ikaapat, pinag-isang presyo ng kalakalang panlabas. Ang ikalima, mga alitang pampubliko ay pagdedesisyonan. Ang ika-6, kapag may banta mula sa labas, lahat ay magtatanggol ng sama-sama. Ang ika-7, tuwing matapos ang 6 taon-taon, maghahalal tayo ng isang iginagalang na pinunong pangnayon. Iminumungkahi ko si Suwan. Sang-ayon ako, HMM. Kaya bang mapigil o hindi, hindi lang edad ang tinitingnan, kundi ang kakayahan. Sa dami ng taong ito, sino ang manggana sa lahat sa pagtatanim, pangangaso, at pakikipagpalitan? Walang hiya ka, akala mo sino ka? Sige, tinatanggap ko, pero may isang kondisyon. Habang ako ang namamahala, kung may sino mang may mungkahi, pwede ninyong sabihin anumang oras. Kung hindi ito mapabubuti, maaari ninyong tanggalin ako sa pwesto. Lahat, lagda at marka. Magkakabisa na ito ayon sa patakaran ng nayon. Ha ha ha. Suwan, ipinagpapaumanhin kong iniaangat ang aking tasa para sa iyo. Ha ha ha. Suwan, noong nakaraang taon sa panahong ito, halos mamatay na kami sa gutom. Ngayong taon, mahigit 5,000 gin ng pagkain ang nakasalansan sa loob ng bahay. Ang patakbong negosyo ay tuloy-tuloy ang kita buwan-buwan. Ni sa panaginip ko, hindi ko man lang naisip na darating ang araw na ito. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Nabuo ito dahil sa sama-samang pagsisikap ng lahat, para sa lahat ng kapitbahay. Para kay Zaxi, kuya. Para sa lahat ng hindi sumuko. Ha. Ha ha ha. Kasing bilis ng kisap mata, napakatagal na pala nito. Mula sa malalaking mansyon sa kabisera, hanggang sa mga putik na bahay sa mataas na kapatagan. Mula sa anak ng isang pinalayas na opisyal, hanggang sa isang tapat na iskolar na kasintahan. Habang nakatingin sa punong-punong bodega ng pagkain, bigla kong naalala ang mga salitang sinabi ng ama ko sa kabisera. Ang pagkain ng buhay ng bayan. Noon, hindi ko yun naunawaan. Ngayon, malinaw na sa akin. Mahaba pa ang daan, pero matatag na ang mga paa namin sa lupa.
Suwan, may mga dumating sa silangang pasukan ng bundok. Ilan sila? Hindi bababa sa 30 o 40, nakasakay sa kabayo at may dalang mga sandata. Papunta sila rito sa lugar ng paninirahan. Mga tulisan. Hindi sila mukhang karaniwang tulisan. May ilan na nakasuot ng damit ng mga opisyal. Kuya, ipunin ninyong lahat ang mga tao, mga babae, matatanda, at mga bata, dalhin ninyong lahat sa likod ng bahay. Barahan ang mga pinto at bintana. Ang mga kalalakihan, magtipon sa looban sa harap, dalhin ang lahat ng maaaring magamit. Ha ha ha. Huwag kayong mag-alala, susunod kayo sa utos ko. Ha ha ha. Yang Lausan, isama mo ang 2 mong pamangkin at bantayan ang daan sa silangan. Maglatag kayo ng mga troso at harangan ang daan. Mabuting binata, hindi pwedeng hindi ka gumalaw. Isama mo ang mga bata at umurong sa ligtas na lugar mula sa kanluran. Kapatid na Joe, iakyat sa bubong ang lahat ng inventaryong mantika at bato ng bawat pamilya. Suwan, hindi pwedeng harapin lang ng direkta. Anong ibig mong sabihin? Papasok sila mula sa pasukan ng silangang bundok, diretso ang mga eskinita. Kung sa harapan lang tayo magbabantay, liliko sila sa magkabilang gilid ng gubat at aakyat sa likuran. At ang likuran ang kinaroroonan ng mga babae at mga bata. Ay, hindi ko naisip ang bahaging iyan. Yang Lausan. Huwag ka nang magbantay sa pasukan sa silangan. Magdala ka ng mga tao sa mga eskinita sa timog. Ang pagitan sa 3 bakanteng bahay na iyon, harangan ng lubusan ng daanan gamit ang mga tabla at bato. Kailangan pa rin nilang dumaan sa daan kahit magpaligid sila sa pader. Ang pagharang sa daan ay parang pagharang din sa likuran. Oo. Ako na ang magdadala ng 2 tao at magbabantay sa hilagang eskinita. Sa harap na bahagi, ikaw na ang bahala, Suwan. Ikaw ang mamahala sa harapan at manguna sa kabuuan. Ako ang magbabantay sa 2 pakpak. Makinig kayo sa akin pagdating sa labanan. Oo, susundin namin kayo. Suwan, alagaan mong mabuti ang sarili mo. Ikaw rin. Huwag mo nang hayaang may makatakas na buhay. Iyan mismo ang gusto ko. Hinaharang ng depensa ng nakatatandang kapatid ang 300 ng mga tulisan. Kaya ang natitira na lang sa kanila ay sumugod ng harapan. At ang harapan ang pinakamakipot na eskinita. Pawang mga walang kwenta. Hindi kaya ng isang pangkat ng mga hamak. Narito si Wang Xiao, komandante ng garnison sa malamig na kapatagan ng Mankang. Ihulog ang sandata, at hindi kayo papatayin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Pinsan mo ako sa ama. Kung hindi mo siya papatayin, atalin ninyo siya at dalhin kay Wang Xiao. Nagpadala ako ng mga lihim na bantay malapit sa lugar ng mga inilikas. Ngayong gabi, nagbalik sila na may ulat na maraming hindi kilalang tao ang papalapit sa lugar na ito. Kaya ako mismo ang nagdala ng mga tauhan dito ng buong gabi. Buti na lang, nakaabot tayo sa tamang oras. Mangyaring, Ginoong Leo, kapatid, ayos lang ako. May tao, ha ha ha. Naligtas ang buhay. Pero nasaktan ang mga buto at laman. Baka hindi na ako muling makakilos ng maayos. Suwan. Si Ginoong Leo ang tumanggap ng saksak para sa aking ama. Alam ko. Mula sa kabisera hanggang sa kapatagan. Mahigit 2 taon na ang lumipas. Sa bawat hakbang, sinasabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng mataranta, hindi pwedeng umiyak, hindi pwedeng makita ng iba na natatakot ako. Pero muntik nang mamatay si Ginoong Leo. Akala ko kaya ko ng lahat. Pero hindi ko napigilan ng isang tao na may dalang tibak na sumugod at managa sa gitna ng gabi. Kung hindi lang nabarahan ni Soheng ang daan sa gilid. At kung nakalusot ang mga tulisan sa likuran. Nasa likod pa mismo ang aking ina. At ang mga bata. Niisipin ko nga, hindi ko magawa. Paano ka napunta rito?
Pagkarating ng balita mula sa mga lihim na bantay, agad akong lumabas. Nakita kitang umiiyak. 你在哭。 Hindi. Basang-basa ang lupa. Iyan ay hamog. Suer. Pwede kang umiyak nang hindi ipinapakita sa iba, pero hindi mo kailangang pigilan ang pag-iyak kapag kasama mo ako. Ha ha ha. Mas maayos na. Huwag mo itong sabihin kanino man. Hindi ko sasabihin, lalo na kay kuya. Hindi ko sasabihin, kaya sobrang pangit ko ngayon. Hindi mo nakita. Klaroong nakatingin ka kanina. Nagpikit ako. Wang Xiao, nakapikit ka at nakaupo sa tabi. Parang timang. Parang timang na sumama sa iyo ng kalahating oras. Suwan. Hindi mo kailangang ikaw ang bumuhat sa lahat, ha? Hindi rin naman ako makakatulong sa pagtatanim o paghuhukay ng kanal para sa iyo. Pero pwede kitang samahan ng sandali. Bakit? Sa ganito, maayos ko munang mabuti ang mukha ko. Sige na, ayos na ako. Suwan, umiiyak ka pa ng husto ha. Isang buwan matapos ang pagkabagsak ng kidlat, dumating na ang utos mula sa kabisera. Hindi isa, kundi 3. Opo, nawa ay tanggapin ko ang atas ng langit. Iniatas ng emperador. Si Panginoong Zhao Keming ay nakipagsabuatan sa mga kaaway sa hangganan. Nagbalak ng pagtataksil at paghahasik ng kaguluhan. Mga taong isinugaw ng palihim, para patayin ang mga ipinatapon. Alisin sa tungkulin at imbestigahan. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian. Ipatapon ang buong angkan sa Lingnen. Si Han Shenqing ay kasabwat sa balak laban sa bayan, at sa paglipol sa mga daang libong ipinapatapon at sa mga bantay. Paghuhukom matapos ang lahat. May kaso si Su Tingyuan ng pakikipag-ugnayan sa mga taksil at pagtataksil sa bansa. Walang matibay na ebidensya. Malinaw na binuo lamang ni Zhao Keming ang peking ebidensya. Mula ngayong araw, binabawi ang naunang hatol. Ibabalik si Su Tingyuan sa dati niyang pwesto bilang kalihim ng kagawaran ng digmaan. At bibigyan ng mansiyon sa kabisera. At 5,000 tail na pilak bilang gantimpala. Ha ha ha. May sasabihin pa sa iyo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, may isang dalaga raw sa Zhejiang. Nasa ngalan ng isang nagkasalang opisyal ay nagbukas ng lupang ligaw at tinabasan ang gubat. Pinakain at nabuhay ang daan-daang mamamayan. Tunay akong napasaya at naantig. Iginagawad kay Su Wangxiangxian ang isang plaque bilang parangal. Nawa ay ipagpatuloy niya ang paggawa ng kabutihan para sa marami. At huwag sayangin ang biyaya ng emperador. Kung biyaya man o hindi, hindi iyan ang mahalaga. Ang mahalaga, nabagsak na si Zhao Keming. Nalinis na ang pagkakasala ng pamilyang Su. Wala nang manggahas muling manayre sa kanila. At ang paratang ng pagtataksil ay bumagsak na rin mula sa balikat ng aking ama. Suwan, bumalik na sa normal ang inyong sambahayan. Naibalik na kay Su Deren ang kanyang dating katungkulan. Babalik siya sa kabisera para muling manungkulan. Wan. Umiiyak ka ba? Hindi po. Nahirapan ka, kapatid. Mas bigat pa ang 2 salitang ito kaysa sa banal na atas. Wan, ayusin mo na ang mga gamit mo. Babalik na tayo sa kabisera. Ano raw po? Ama. Nais po ba ninyong bumalik? Siyempre, matagal ko nang gusto. Maging sa panaginip, gusto ko nang makabalik sa kabisera. Pagbalik natin doon, ano naman po, babalik ako sa paglilingkod bilang opisyal. Ano pa bang hihigit doon? Nabagsak na si Zhao Keming. Pero paikot-ikot pang nagpapalit ang mga tao sa korte. Ngayon si Zhao Keming ang nanlinlang sa inyo. Bukas baka may ibang Zhang Keming o Li Keming pa. Ang gusto kong sabihin ay, Ama, kung gusto mong bumalik, hindi kita pipigilan. Pero nais kong manatili rito. Wan, anong pinagsasasabi mo? Siyempre, dapat magkasama ang pamilya natin. Ina, hindi ko sinasabing hindi tayo dapat magkakasama. Ang sinasabi ko, kailangan dito ng tao. Mahigit 50 tao na sa lugar na ito ng mga ipinatapon. Sa wakas, may pag-asa na rin ang mga araw dito. Kakabisa pa lang ng mga tuntunin ng nayon at kasunduan ng mga tao.
Ang kabuhayan sa bentahan ng balat ay nagsisimula palang bumalik sa ayos. Sa susunod na taon, kailangan ko pang dagdagan ng 10 mo ang sakahan. Aalis na ako. Sino ang mag-aasikaso ng mga ito? Si Yang Lausan at ang mga kasama niya ang bahala. Kaya naman ni Kuya Yang ang pag-aasikaso sa lupa. Pero ang ugnayan ng mga mangangalakal at mga nomad ay kailangang maayos na pakitunguhan ng pamahalaan. Hindi niya yun kayang ipatupad mag-isa. Tama ang sinabi ng batang babae. Ang lugar na ito ay itinayo niya ng paisa-isang hakbang. Kapag umalis siya, guguho ito. Pero may iwan ng isang dalagang tulad niya sa disyertong bundok na ito. Hindi siya nag-iisa. Nandito si Wang Xiao. Wan. Ang binatang iyon na si Wang Xiao. Pag-usapan na lang natin mamaya ang tungkol dyan. Gaano na ba katagal pagkatapos nito? Hintayin ninyong matapos ko muna ang pagtatanim sa lupang nakalaan para sa susunod na taon. Ay, ikaw na bata ka. Sa bawat bagay, kailangan mong ikaw mismo ang magpasya. Hindi dapat basta ikaw lang ang magpasya. Kailangan munang malinaw ang lahat bago magpasya, ama. Kung gusto ninyong bumalik sa kabisera, isama ninyo ang nanay at ang mga kamag-anak. Kapag tuluyan ng maayos ang lahat dito, babalik ako sa kabisera para dalawin kayo. Mananatili ako rito, kuya. Hindi ako panatag kung ikaw lang mag-isa. Huwag mo nang palawigin pa yan. Mahina na ang katawan mo, ama. Totoong dapat ka nang bumalik sa kabisera para magpagaling. Pero pumayag ka sa akin, na sumulat ka taon-taon at magbalita, at buwan-buwan ka ring magsulat. Ama, saan ka nagpunta? Nagpunta ako kay Wang Xiao. Nag-usap ang dalawa sa kampo ng halos 1 oras. Ama, ano ang pinag-usapan ninyo? Ang dapat pag-usapan, napag-usapan na. Ano ang sabi niya? Sabi niya, aalagaan ka raw niya. Sabi ko, hindi na kailangan. Hindi na ako bata. Mukhang may puso naman ang batang iyon. Wan Yuan, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kapag may kailangan ka, sumulat ka lang at ipaalam. Opo, anak, kumain ka ng maayos at magbihis ng mainit. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Opo. Ay. Umalis na sila. HMM. Hindi ka ba magsisisi? Hindi. Sige, umuwi na tayo. Hintayin muna natin, sa susunod na taon palalawakan natin ang taniman hanggang 10 mo. Sa Tagsibol, magpapatayo pa tayo ng 2 bagong bahay. Habang tumatagal, mas giginhawa ang buhay. Bakit ka narito? Nadaanan ko lang. Mula sa kampo, paikot ng 3 li sa daan bago nakarating dito. Sinamahan kita pabalik, baka mahirapan ka. Hindi ako mahihirapan. Pulang-pula na ang mga mata mo, sasabihin mo pang hindi ka mahihirapan. Kahit hangin ang dumaan. Suwan, HMM, may sinabi sa akin ang ama mo. Ano naman iyon? Sabi niya, may kulang daw ang pamilyang Su sa isang dalagang galing sa mataas na kapatagan. Hindi lang pamilya Su, pati na rin ang buong mataas na kapatagan. Nag-ugat ka na rito. Dito na ang tahanan mo. Ito ang bagong pangalan ng lugar ng mga inilipat. Iniulat ko ito kahapon. Ang Su ng Anso, para maging matatag at mapayapa ang pamilyang Su. At para rin tumibay at maging panatag ang lupang ito. Mula ngayon, hindi na ito tatawaging liblib at malamig na dulong lupain. Tatawagin itong kuta ng Anso. Puna mo. HMM, buong gabi kong pinagpawisan ang utak ko. Hindi naman masama ang gawa ko, di ba? Basta may puso, sapat na iyon. Mula ngayon, dito na ang tahanan mo. At tahanan ko rin, kuta ng Anso. Wang Xiao. Salamat sa iyo. Walang anuman. Ako pa nga dapat ang magpasalamat. Maganda ang kinabukasan mo, kuta ng Anso. Mula rito, mas lalo pang giginhawa ang mga darating na araw. Hindi dahil sa utos ng hari, hindi rin dahil sa pagiging tapat sa hukbo, kundi dahil ang lupang ito sa ilalim ng ating mga paa ay isa-isang hinukay at binuo ng sarili nating mga kamay. Buka ang bukas, may mga bagong gawain pa tayong haharapin.